Ang Devil Emperor. Credit to the author. E477 hanggang 54. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pagkabali ng mga buto ay parang musika sa kanyang pandinig. Kapag nakita ng mga kasamahan sa koponan na nagwawasak ang isa sa kanila, sila ay magugulat sa takot sa pag-aakalang sila na ang susunod. Gaano man sila karami, ang takot ay mag-iiwan ng puwang para sa pagkakamali at isang paraan upang makalabas. Ngunit panandalian lamang ang kanyang ngiti dahil sa pagkadismaya sa kanyang plano. Walang lakas na nakalaylay ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat. Ang tunog na iyon ay nagmula sa kanyang mga braso. Gulat na pinagmasdan siya ni Rohan, "Dude, eksperto ka ba sa body cultivating? Hindi ko pa ito nagawa sa tanang buhay ko." Ang bakal na katawang ito ay galing kay Stuart Kindstone para sa ating lahat. Walang maitutulong ang lahat ng lakas na iyan dito. Wala kang mapupunit. Natatawang sabi niya. Natulala si Rohan habang pinagmamasdan ang daang lalaki na may maputlang mukha. Ang dakilang numero 1 mandirigmang Quanrong ay Naples AS ng 100 hakbang sa Titans, gastusin mo yan, 100,000. Nakakatawa ang mukha ni Rohan, parang sinipa na tuta, ang Larsen clan ba? Ay isang kaharian ng mga kakaiba. Bakit ba napaka-abnormal ninyong lahat? Tumawa ang iba sa pagmamalaki. Sa wakas ay sila na ang manggugulo sa iba. Ito ang pakiramdam ng lakas. Itinakpan nila ang cultivation ni Rohan, kaya't ginawa itong bihag. Pagbalik sa larangan ng digmaan, pinagmasdan ng 3 lobo ang kanilang kampo ng may pag-aalala. Hindi rin nakatulong ang mga panaghoy at iyak. Bagamat nagdulot ito ng ngiti sa mga tigre. Howling Windwolf, iwanan mo na lang kami at iligtas mo si Commander. Sabi ni Rendin. Tumango ang Howling Windwolf nang marinig niya ang pangungutya ni Frank, masyado ng huli. Pero sige lang, makikita mo lang ang mahal mong Commander Tuban na nakagapo sa kedena ni Faith. Mas mapapadali mo lang para sa amin ang pagpunta roon para sumuko. Ang labanang ito ang panalo namin. Huwag kang tumaya dyan. Gulat na lumingon ang mga lobo patungo sa boses, ang commander. Nagbigay daan ang mga kalalakihan para sa papasok na dibisyon ni Slaughterwolf. Sa tabi niya ay isang lalaking nakadamit pang diputado. Hinubad ng Grand Commander ng Hukbong Quanrong ang kanyang lokasyon. Nasa paligid niya si Rebecca at ang kanyang mga gwardya. Tyson, kaya dyan ka. Umiyak si Frank. Tumango si Tyson ng may pagmamalaki, pinag-aralan ko ang estilo ni Ethan at alam kong magaling siyang gumamit ng mga panlilinlang. At dahil nasa kawalan ka, ang tanging paraan para manalo ay sa pamamagitan ng pagpukpok sa ulo. Gayunpaman, naglagay ako ng isang tambang sa aking lugar sa kampo. At tulad ng inakala ko, sinubukan mo ito. Natahimik si Frank. Nawala si Rendin at ang dalawa pa. Paliwanag ni Slaughterwolf, ang pagpapadala ng lahat ng 8 Wolf Warden ay isang panlilinlang. Ang commander at ang batang binibini ay nasa tabi ko habang ang batang Panginoon ang humaharang upang makuha ang iyong atensyon. Bagamat peke ang dibisyon ni Rohan, sa katunayan ay naghihintay siya na maglagay ng patibong sa kampo. Naging maayos ang lahat ayon sa inaasahan ng commander. Sa ganitong paraan, bababa ang kanilang lakas at mas magiging madali ang pagsakop sa Rockland City. Ang paliwanag na ito ay nagbigay liwanag sa sitwasyon habang pinupuno ang mga warden ng lubos na paggalang kay Tyson. Noon nabalot ng isang kislap ng apoy ang kalangitan, nagpakawala ng isang napakalaking pagsabog at nagdagdag ng sarili nitong, partikular, na liwanag sa larangan ng digmaan. Kumunat ang noo ni Tyson sa nagliliyab na korona at isang masamang kutob ang bumalot sa kanya, ano ba ang plano mo? Isa ba itong pagtambang? Hahaha, ang iilang nakikita mo rito ang tanging makakalaban. Anong pagtambang? Kung gayon. Si Tyson ay tumingin kay Frank na patay sa mata. Napanganga si Frank, hahaha, Tyson, naloko ka. Wala nang makakalusot dito. Napakurap si Tyson, patawarin mo ang matandang ito sa hindi pag-intindi sa sinabi mo. Tyson, gaya ng sinabi mo, kulang kami sa tauhan, ninakawan ng pagkakataong makipaglaban sa iyo sa isang bukas na labanan. Makakamit lamang ang tagumpay sa pamamagitan ng pagkuha ng pinuno.
Gaano man kahalaga ang pangunahing kampo, kailangang maging ligtas ang commander sa lahat ng oras upang pamunuan ang hukbo. Naisip ni Marshal Kinstone na iiwan mo ang kampo at magtatago sa gitna ng iyong mga tropa, single Frank. Napabuntong hininga si Tyson, ano ang saysay ng pag-atake sa kampo ko kung ganoon? Pain. Tumawa si Frank. Sa mga walang kamatayang salita ni Marshall, lahat ng malalaking tao ay gustong gawin ito, lantaran man o nakatago. Sinugod man natin ang kampo ng stand-in commander o sinubukan ito ng 5th, pareho nilang makakamit ang kanilang layunin bilang Pain, para palayasin ka at ipapaliwanag sa iyo ang iyong malaking plano sa isang maluwalhating paraan, hahaha. Namula at umubo si Tyson. Ang pagpapaliwanag sa pagkana ng kaaway ay isa sa mga pambihirang kagalakan ng isang commander na pumupuno sa kanya ng pagmamalaki. Ngunit ang paggamit ng gayong kapansin-pansing kahinaan ay nakapagpahiya sa matanda. Hindi ako yung tipo ng taong mayabang, medyo mayabang lang. Masama ba yon? Natahimik si Tyson at nagtanong, ano ang saysay ng lahat ng ito, para lang kumagat sa akin? Hindi naman, pero gumana naman. Ang pagpapaipit kay Sir. Ngumisi si Frank. Nanginig si Tyson at sumigaw ang kanyang likas na ugali. Nanunuya si Slaughterwolf, ano ang maitutulong ng pag-alam? Wala akong makitang lalaking kaya mong ilaan para patayin siya, di ba? Walang isa pang dagdag. Sila lang ang nakikita mo. Hindi nabawasan ang kumpiyansa ni Frank, kung alam lang ng ikalimang kapatid ang lokasyon mo, siguradong papatay siya. Ang natitira na lang ay ang sumuko. Panglima. Humph, ikaw lang ba ang nagpadala sa kanya? Ngumisi si Slaughterwolf, nasa Fritz ba ang memorya mo? Kakasabi lang ni Commander na nandoon si Rohan. Hindi na siya babalik. Kahit na sa pamamagitan ng isang himala ay makatakas siya, pagdating niya rito ay wala na ang Commander, bukod pa sa naroon pa rin tayo. Pero nananatili ka pa rin sa kalokohang paniniwala na hahawakan niya kahit si Commander. Nagpakita si Frank ng malabong ngiti, gusto mo bang tumaya? Darating ang panglima anumang oras ngayon kasama si Rohan na nakitonikala at susunod ka na lang. Hinding-hindi magkakaroon ng ganito kalaking kapangyarihan ang isang dibisyon. Nakakapangilabot yan, patuloy na minamaliit sila ni Slaughterwolf. Isang sigaw ang dumating para putulin ang kanyang sasabihin, General, ano yan? At narito na siya. Nakangiting sabi ni Frank kasama ang kanyang mga kapatid. Nakatitig sa tabi ni Slaughterwolf ng may gulat at nakakalokong mga tingin. Isang itim na kayeg ang lumilipad mula sa pangunahing kampo patungo sa kanila. Ang mga itinuring na ibon, nang mas malapitan nilang tingnan, ay natuklasan na sila ay mga lalaking may pakpak. Ang walang awa at mabangis na dibisyong ito ay walang ibang nangunguna kundi si Dexter. Ano ba ito? Hindi rin umimik si Tyson. Nakaramdam ng malaking pasasalamat si Frank ngayon, iyan ang 100,000 malalakas na hukbong Flying Tiger na sinanay ng ating Marshal, sa ilalim ng pamumuno ng ikalima. Hukbong lumilipad na tigre. Parang lumilipad talaga. Nakanganga si Tyson. Sa buong karera niya sa militar, hindi pa niya narinig o nakita ang ganitong uri ng dibisyon. Nakamit ni Rayson ang paglipad, sa pamamagitan ng isang desperadong hakbang, ngunit panandalian lamang ito at dahil sa isang sining. Maraming sundalo ang namatay upang palakasin ang kasanayan ng kaluluwa ng dragon. Habang ang mga lalaking ito ay lumilipad ng mag-isa. Ang isang hukbo ay may mga sundalong eksperto sa chi condensation, mga elite naman sa bone tempering, na bihirang magkaroon ng profound heaven o radiant stage. Pero kapag lumilipad, iniiwan nila ang kanilang dibisyon. Habang ang kalahati ng pangkat na ito ay binubuo ng mga eksperto sa radiant stage at profound heaven stage, at ang natitira ay mga lalaking may bone tempering na may pakpak, tunay na isang lumilipad na dibisyon. Ang kanilang 100,000 ay kayang talunin ang 1,000,000 ng walang anumang problema. Commander Teller, tingnan natin kung makakalabas ka rito. Ngumisi si Brandon sa Quanrong. Biglang sabi ni Slaughterwolf, ang mga eksperto sa Profound Heaven at Radiant Stage ay kalahati lang nito. Ibig sabihin, may 50,000 eksperto. Hindi nakapagsalita si Tyson, sira ang isip niya. Hindi niya kailanman naisip ang posibilidad na gumawa ng ganito si Ethan laban sa kanya. Alam niyang tuso, mahusay, at maniaci si Ethan, pero sobra na ito. Walang taong makakagawa nito, kahit isang normal na tao lang.
Ang mga dekada ng pagdanak ng dugo ni Tyson sa malupit na larangan ng labanan ay naglagay sa kanya sa harap ng hindi mabilang na mga kalaban. Ngunit walang sino man ang nakalapit sa mga tulad ni Ethan. Sigurado siyang wala ring segundo. Hindi siya tao. Tyson, sumuko ka na. Nasa ibabaw niya si Dexter kasama ang kanyang mga tauhan. Sinasakal ng kanilang mapaminsalang aura ang kalaban. Dinala ni Slaughterwolf ang kanyang mga tauhan sa unahan, protektahan ang commander. Slaughterwolf Division, tulungan mo akong harangan siya. Opo, Ginoo. Napaungol ang mga lalaki. Sumigaw si Dexter, formation, charge. Parang gilatina mula sa langit, nagbanggaan ang dalawang panig. Whoosh! Tinakasan ng Flying Tiger Army ang dibisyon ni Slaughterwolf na nakapatay ng halos 100,000 at kalahati ay napinsala. Si Slaughterwolf mismo ay hindi rin gaanong gumaling dahil may bakas ng dugo habang papunta sa lupa. Patuloy lang ang pag-usad ng koponan ni Dexter. Nanginig ang ibang mga lobo. Si Slaughterwolf ang pinakamalakas sa kanilang lahat ngunit wala siyang magawa. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang commander, alam nilang lahat na kailangan nilang harapin ang kalaban kung gusto nila itong protektahan. Ang sumunod na sumugod ay sina Sky-Piercing Wolf, Howling Wind Wolf, at Blood Shadow Wolf. Nagsanib puwersa ang tatlong dibisyon para sa isang malakas na pag-atake upang salubungin ang pagsalakay ng Flying Tiger Army. Kahit sa likod ng aura ng Pormasayon, ramdam pa rin ni Dexter ang pressure. Magkalat. Mabilis na nagdesisyon si Dexter. Walang nataman ang tatlong lobo kundi hangin. Magtipon kayo. Nasa likod ng mga lobo si Dexter habang nasa likuran niya ang Flying Tiger Army, handang umatake. Bumagsak ng husto ang moral ng mga lobo. Alam nila kung paano lumaban sa mga labanan sa lupa at kaya nilang tumalon kung kinakailangan ng sitwasyon. Ngunit ang pagpapalit ng Pormasayon ay hindi ginagawa ng biglaan. Samantalang ang Flying Tiger Army ay malayang nakakagalaw sa kanilang paligid, at kayang maghiwa-hiwalay at magtipon-tipon kung kailan gusto. Ang biglaang pagsalakay mula sa likuran ay nagtulak sa kanila sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Whoosh! Mas marami pang sundalo ang napatay ng Flying Tiger Army sa pagkakataong ito. Napatalsik sa ere ang mga lobo, lumabas sa labanang ito at lumabas para sa bilang. Halos hindi mahirap maabot si Tyson. Habang nakatingin sa kanyang nababahal mukha, ngumiti si Dexter, at nagsalita mula sa itaas, Commander Teller, talo ka na. Sumuko ka na. Bumantong hininga si Tyson at sumigaw, mga sundalo, tumigil na kayo sa pakikipaglaban. Natalo na ang hukbong Quanrong. Nabulunan si Tyson sa mga salitang iyon. Naubos niya ang lahat ng lakas niya nang masabi niya ang mga iyon, at bumagsak siya sa lupa. Hindi pa siya nakaranas ng pagkatalo at ngayon ang una niyang pagkatalo ay napatunayang mapaminsala. Lumapit sa kanya si Rebecca habang umiiyak. Si Kaidan, ang kahaliling commander, ay medyo ayaw, ngunit sumuko rin sa huli. Naging maayos naman ang lahat, hanggang sa dumating ang kakaibang grupong ito, at binaligtad ang lahat. Lahat ay nagsasabing tuso si Ethan, pero ang paggawa nito ay isang malaking panloloko, hahaha. Nagluksa si Kaidan sa kanyang kapalaran. 478. Sa labas ng hangin, ang hukbo ng mga aso at sundalo ay pinatay na parang aso sa milyon-milyong tropa na pansamantalang pinakilos kasama ang pamilyang Larsen, at ngayon ay kakaunti na lamang ang natitira. Bagamat ang mga taong ito na tinawag para sa expropriation ay pawang mabubuting tao na nilinang sa loob ng Titans, ngunit sa larangan ng digmaan, hindi nila magawang gamitin ang kanilang lakas. Madalas silang maglaban-laban at sabay-sabay na pinapatay ng iba. Masasabing ang mga taong ito ay karaniwang tinatawag na mga recruit egg sa larangan ng digmaan na ito, maging ito man ay bone forging o gas gathering. Wala nang pag-asa si Ethan para sa kanila, hinayaan na lang niya silang maging pamatay kanyan, hinaharangan ang mga bakal na kuko ng buong infantry nang hindi binabasag ang hangin patungo sa lungsod. Kung tungkol naman sa susi sa tagumpay o pagkatalo, nasa solitary army pa rin ito ng 4 na tigre sa Titans at ng Flying Tiger Army sa Dexter. Ngunit ngayon, kahit ang mga kumpi na ito ng kanyan ay halos tapos na. Ang tarangkahan ng lungsod ng Fenglin ay malapit ng masira ng hukbo ng mga aso at aso. Maraming may-ari ng bahay ang balisang nakatingin sa tarangkahan ng lungsod, paminsan-minsang nakatingin sa direksyon ni Ethan Faye. Inaabangan ko na ito. Bakit hindi pa rin bumabalik ang KT walang ito ni Kindstone?
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang utos ng Martial Infantry na sumuko ay kumalat sa bawat sulok ng larangan ng digmaan, at ang kanyang boses ay naubusan na. Ang mga sarhento na nakikipaglaban pa rin ay lubos na natigilan, lalo na ang mga mandirigma at sundalo. Ang kanilang bilang ay mahigit pa rin sa 2,000,000. Isa itong malaking kalamangan. Maaari nilang mapanalunan ang lungsod ng walang maikling panahon. Ngunit sa sandaling ito, inanunsyo ng Marshal ang kanyang pagsuko, na nagpabalisa sa maraming tao na totoo ito at nanatili sa kanilang pwesto. Labis ang pinanibik ng pansamantalang pagkakasangkot ng pamilyang Larsen kaya't sa wakas ay nakabawi sila ng isang maliit na buhay. Sunod, dapat kang bigyan ng karapat-dapat na serbisyo, yakapin ang hita ng pamilyang imperial, at simulan ang isang subversyon sa buhay. Nako, hindi talaga ito madali. Kaya, narinig ang mga iyak sa bawat sulok ng larangan ng digmaan. Si Sargento Invalid ay umiiyak sa larangan ng digmaan at bigo, umuwing walang mukha. Ang mga sundalong artillery ay umiyak sa tuwa at muling isinilang. Huminga ng malalim at ngumiti ang mga may-ari ng Chenlong Pavilion at Haayu Tower, at sa wakas ay napanalunan na ang labanang ito. Bukod pa rito, kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, hindi sila makapaniwala. Gamit ang kanilang mga natitirang sundalo at iba't ibang sundalo, talagang nalampasan nila ang milyon-milyong piling sundalo na kapantay ng digmaan lamang at ng digmaan. Parang panaginip lang ito, kakaiba talaga ang taong si Kindstone Housekeeper, kaya nga nitong gumawa ng mga himala. Ang tatlong santo ng langit, lupa at lupa ay tumingin sa sigaw ng kalungkutan at kagalakan sa ilalim, at hindi nila maiwasang sumimangot. Hindi nila inakala na ang isang coach na tulad ni Tyson ay talagang matatalo. Nawala sa kamay ni Ethan, na hindi pa nakakapunta sa larangan ng digmaan. Santo ng tao, ano ang dapat nating gawin, hindi natin kayang hawakan ang maliit na halimaw na ito ngayon. Hawak ni Tian ang kanyang kamay, kumunot ang noo ni Sheng, tiningnan ang sinaunang tatlong kawing na nagpupumiglas pa rin ng husto, at bamaantong hininga siya nang walang magawa. Ang hari ng multo ay puno rin ng dignidad, nag-aalangan sa kanyang puso, karamihan sa mga tao ay nasa ating tatlong talento, kahit na sila ay malakas, dapat silang mapagod at mamatay. Ngunit ang maliit na bagay na ito ay may napakalaking lakas, hindi ito tao. Kalokohan, hindi mo binubuksan ang mga mata ng aso mo para makakita ng malinaw, ganito ang hitsura niya, maituturing ba siyang tao? Saway ni Sheng, at binigyan ng masamang tingin ang hari ng multo. Nakaramdam ng kaunting galit sa kanyang puso, bahagyang nag-isip ang hari ng multo, at iminungkahi, kung hindi. Umasa na lang tayo rito, at maghintay ng pagkakataon mamaya, at pagkatapos ay hanapin ang maliit na bagay na ito para ayusin ang kaso. Kung hindi, naselyuhan na tayo ngayon, hindi na tayo maaaring maghiwalay. Binitawan na ng mga miyembro ng pamilyang Larsen ang kanilang mga kamay. Kung aatakihin natin tayo sa oras na ito, magiging pasibo tayo. Sayang, hindi alam ng matandang lalaki ni Levi kung saan pupunta. Pagkatapos ng mahabang digmaan, hindi niya ito nakitang lumitaw. Kung hindi, maaari na niya tayong bantayan ngayon. Nang marinig ito, nagkatinginan ang dalawang pantas ng langit at lupa at nakaramdam ng katwiran, at tumango. Kung gayon, tanggalin muna natin ang enchantment, umalis tayo rito, at maghintay tayo ng susunod na mangyayari sa maliit na halimaw na ito. Sumulyap si Sheng sa dalawa at nagmungkahi. Tumango at sumang-ayon ang dalawa, ngunit sa oras na ito, hindi alam ng matandang santong kung saan nanggagaling ang lakas, ngunit mas nagpupumiglas ito, at sumigaw, kayong tatlong walang hiya, huwag ninyong hayaang makawala ang binata. Kung hindi, dapat niyong tapakan kayo isa-isa. Hindi namamalayan, hindi napigilan ng tatlo ang mabigla, nag-alala pa nga si Sheng, hindi tayo makaka-atres, kung hindi ay babawiin ang enchantment, hinahabol tayo ng maliit na halimaw na ito hanggang sa dulo, paano tayo magiging magaling? Gayunpaman, biglang nawala ang kanyang boses, at ang gininto ang liwanag ng itim at puting daloy ng hangin na nakatali sa sinaunang T ay biglang naglaho. Ang kapangyarihan ng enchantment ay biglang humina ng husto, ang sinaunang tatlong link ay naglabas ng puwersa, at ang mga itim at puting kadena ay gumuho ng sunod-sunod, ngunit mahirap pigilan ang brute force ng unicorn beast na ito. Nang makita ito, nagulat ang pangalawang santo ng langit at lupa. Paanong biglang nawala ang gininto ang na ito? Nang tumingin ang dalawa sa hari ng multo ng may pagdududa, nakita nilang may isang figure roon.
Tumakas ang bata. Santo ng tao, anong ginagawa mo? Tumingin si Ersheng sa likod ng hari ng multo at sumigaw ng malakas. Habang nilinggan sila, ngumisi ang hari ng multo at sinabing, kung Otres ang pormasyong ito, tayong tatlo ay tiyak na mamamatay sa tadyakan ng maliit na halimaw, at walang makakaligtas. Mas mabuti pang manatili rito ng ilang sandali, humakbang ang matanda. Ikaw na walang hiya, ang lakas ng loob mong pagtaksilan kami. Napaigik si Ersheng at saway. Nakinig ang hari ng multo, hindi galit kundi nagagalak, at ngumiti ng malapad, hahaha. Makatarungan ang magtaksil ng isang beses bawat tao. Dahil doon, tumakbo siya sa malayo ng hindi lumilingon, naiwan lamang ang dalawang santo ng langit at lupa dito, desperadong sumusuporta sa pormasayon. Hindi tama ang umatras, o ang umatras. Kung babawiin ito, agad na palalayain ang sinaunang tatlong kawing. Hindi ba't ilang minuto lang ang kailangan para malutas ang kanilang mga problema? Tingnan mo na lang siya bilang pinuno. Ngunit kung hindi sila Otres, at mapapanood ang pagguho ng itim at puting kadena sa dawdaw, ang sinaunang talong kawing ay muling magiging malaya sa kalaunan. Bukod dito, kahit na hindi maputol ang sinaunang tatlong kawing sa isang hininga lamang, hindi nila kayang harapin ang mga tao sa magkabilang panig nang dumating ang pamilyang Larsen upang tumulong. Maaga o huli ay makakalabas din ang halimaw na ito, at maaga o huli ay mamamatay din sila. Kaya, kung aalisin mo ang pormasyong ito ng yin at yang, mamamatay sila agad. Kung hindi, unti-unti silang maghihintay sa kamatayan, at magdurusa sila ng ilang panahon. Paano sila dapat? Ngunit sa sandaling ito, isang hajijek ang lumabas sa likuran nila, sabi ko dalawa. Naaalala ko na sinundan mo si Kenrad, na dating tauhan ng emperador. Ang isip ng kamahalan ay talagang sapat na para sa palasyo, hindi nakakapagtaka na si Conrad ay matatalo ng labis-labis. Biglang nagulat ang dalawa at lumingon, ngunit bigla silang natakot at namutla. Bulalas nila, Kindstone Ethan. Ikaw. Hindi ka pa nasosolusyonan ng mga dalubhasa sa pagkukulang na iyon. Hindi, pero nalutas ko na ang mga ito. Umusog ang sulok ng kanyang bibig, at napangiti ng walang ingat si Ethan. Pero ang ngiting ito, sa mga mata nilang dalawa, ay nakakakilabot. Ang tatlong dalubhasa sa mga kakulangang iyon ay talagang nalutas ng batang ito. Paano niya nagawa iyon? Pinaihit ni Satergord ang kanyang malaking katawan at sumigaw, Tatay, nandito ka na, patayin mo na lang ang dalawang matandang hari at mga walang hiya. Sasaktan nila ako ng husto. Ikinumpas ni Ethan ang kanyang kamay kay Satergord at binigyan ito ng kilos ng ginhawa, tumingin siya sa dalawang santon langit at lupa at ngumiti ng malamig, silang dalawa, malalaki na, binubuli ang anak ko, hindi mo ba nakikitang walang matanda sa bahay? Sige, sa tingin ko ay malambot ang puso ko, di ba? Nagtanong si Ethan ng Heolohical, pangungusap, at ang dalawang santo ng langit at lupa ay muntik nang umiyak. Kayong mag-ama, kung sino sa dalawa ang magaling apihin, kami ang binyo-bully ninyo. Isa pa, paano kayo magiging malambot ang puso? Huwag kayong magayos ng mukha. Gayunpaman, nakita ng dalawa na dumating na si Ethan, at hindi nila maiwasang hindi ang tatlong sinaunang kawing. Alam nilang natalo na ang malaking kaganapan, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga, at sila ay lubos na desperado. Nagkatinginan ang dalawa, tila walang pakialam at sabay na pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Ang sinaunang tatlong kawing ay napalaya rin, at hindi nila napigil ang matawa, nakatingin sa dalawang taong nasa ilalim niya, biglang nakatitig sa dalawang mag-aaral, itinaas ang kanilang mga paa at tinapakan ang mga ito, sumisigaw ng galit, maglakas loob kang itali ang iyong matandang lolo, hanapin ang kamatayan. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang pagtutol ang dalawa. Bumantong hininga sila ng may maputlang mukha, at tila binitawan ang lahat, naghahanap ng kamatayan. At marami pang iba. Gayunpaman, nang malapit nang humakbang ang sinaunang tatlong kawing, biglang nagsalita si Ethan. Kasabay ng isang langit-ngit, agad na tumigil ang mga bakal na kuko ng sinaunang tatlong kawing. Hindi niya maiwasang tumingin kay Ethan at sinabing, anong problema, Itay? Maliit na ikatlong anak, ang tagal ka na nilang pinahirapan, hindi sila pwedeng magpakamura ng ganito. Kunin mo sila, pakainin mo sila ng mga blood silkworm, at palalayain ka ni tatay. Isang kislap sa mga mata ni Ethan ang nagbigay sa kanila ng malalim na tingin. Bahagyang tumawa.
Nang magliwanag ang mga mata ni Satyr Gord, tumango siya, magandang ideya. Pagkatapos ay nabawi niya ang kanyang anyong tao. Nang hindi pa nakakapag-react ang dalawa, may isang lalaki na humawak sa kanilang mga leeg gamit ang isang kamay at pinisil ito ng mahigpit. Agad na bulalas ng dalawa at ibinoko ang kanilang mga bibig. Sinamantala ni Ethan ang pagkakataong iyon para itaas ang kanyang kamay at isinubo ang dalawang bulate sa kanilang bibig. Ano ang kinain mo para sa amin? Nagmamadaling tanong ni Sheng. Habang tumatawa, hindi sigurado si Ethan, magaling. Pagkasabi niya ng mga salita, agad na naikuyom ni Ethan ang mga kamay niya, at agad na nakaramdam ng pananakit ng tiyan ang dalawa, namumula at namamaga ang mga mata niya, hindi niya napigil ang bumagsak sa lupa, sumisigaw at humagulgol. Nang makita ito ni Satyr Gord, pumalakpak siya at naramdaman niyang sa wakas ay nailabas na ang hinanakit sa kanyang puso. Masayang tiningnan ni Ethan ang sinaunang tatlong kawing, at pagkatapos ay tumango at ngumiti, at pagkatapos ay hinayaan ang mga tao na talunin ang pangalawang santo ng langit at lupa, at pagkatapos ay matagumpay na bumalik na may magandang tanawin. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa lahat ng sulok ng Titans, ang reputasyon ni Ethan at Larsen ay sumikat din ng ilang panahon. Ang pamilyang Larsen ay naging isang dakilang tagapagligtas upang iligtas si Titans, isang walang kapantay na bayani. Ang pagpapatalsik sa mga dayuhang kaaway ay kasing husay ng mga bayaning nagtatag. Bukod dito, si Ethan ay nasa ilalim ng pangalang Chinwang upang iligtas ang driver mula pa sa simula, at isang maluwalhating imahe ng isang makabayang tapat na prinsipe ang nagniningning sa puso ng lahat ng tao sa Titans. Pero saan nila nalaman na ang hukbo ng mga aso at mga taong sumalakay sa Titans ay kasama ng emperador? At si Ethan, ang bayani ng pagtatanggol sa bansa, ay talagang gustong palayasin ang kasalukuyang emperador mula sa walang kapantay na bayani ng Dragon Chair. Sa kabilang banda, ang Haring Multo ay desperadong nagmamadali patungo sa direksyon ng lungsod ng imperyo upang sabihin sa emperador ang kasalukuyang krisis. Biglang umungal ang halimaw, at isang itim na dragon ang biglang lumitaw sa harap niya. Hindi na siya nakapagsalita pa ng kahit isang panaghoy, at nilamon siya ng dragon sa isang bibig, at agad na naglaho ang kanyang hininga. Pagkatapos ay tumalikod ang itim na dragon at bumalik sa tabi ni Jigo, nagtago sa kanyang katawan. Ito ba ang pinaikling kaluluwa ng virtual na kaharian? Tama nga. Tiningnan ito ni Johan ang may paghanga at inggit, dati kaming pinahihirapan ng Haring Multo, pero hindi ko na maalala ngayon. Sige. Ito na ang agwat sa antas ng cultivation. Kasabay ng isang malamig na ngiti, bahagyang tumango rin si Jigo, sa ganitong paraan, ang gawaing iniata sa atin ng mga kaitiwala ni Kindstone ay ganap nang natapos. Tapos na rin ang lahat ng ito. Susunod, oras na para pumunta sa emperador at sa matandang lalaki upang kalkulahin ang talaan ng mga nalikom. 479. Sa lungsod ng imperyo, sa loob ng lungsod ng imperyo, abala ang mga grupo ng mga lingkod, at pinalamutian ang mga parol. Tila may malaking nangyari. Ngunit hindi ito ganoon kalaki, dahil ang kilusang ito ay limitado lamang sa lungsod ng imperyo, at mula sa pader na ito ay nagiging malamig, tahimik, at payapa. Sa gabi, ang Zhongshan ay nakasabit sa buwan, ang maharlikang lungsod ay maliwanag na naiilawan, at sa itaas ng maliwanag na bulwagan ng pagtanggap sa mga bisita, 4 na figure lamang ang nakaupo. Siyempre, ang posisyon ng pangunahing upuan ay walang dadang ang emperador ng panahong iyon. At sa kanyang kanang bahagi, ang prinsipe ay nakaupo sa tabi niya. Ang matabang lalaki ay nakaupo sa kanyang kaliwang bahagi, at kalaunan ay si Prinsesa Mandy. Sa ganitong paraan, 2 henerasyon na lang ang natitira sa pamilyang Luen, at nagtitipon ang pamilya rito, may malapit na waiter para magsilbi, wala nang iba. Tumangala at sumulyap sa kanyang 3 anak, ang matandang emperador ay bihirang magpakita ng mainit na kulay sa kanyang mukha, at tumawa ng malakas, ngayon ang aking kaarawan, kumpara sa huling malaking kaarawan, kahit na hindi ito abandonado. Medyo tahimik din. Ang aming pamilya ay hindi pa nagsasama-sama ng ganito katagal. Nasa magandang kalagayan ang ama at ang emperador, masipag na nagtatrabaho para sa mga gawain ng estado, at kakaunti ang kanilang oras ng paglilibang. Ngayon, maaari na silang magsaya kasama ang mga bata at magtsismisan, isa itong tunay na biyaya para sa mga bata. Nagmadali ang matabang lalaki para makasabay at yumuko.
Si Mandy lang ang tila may galit sa puso, humuhuni siya, lumingon, at hindi siya pinansin. Hindi namamalayan, umiling siya ng nakangiti, at tumingin ang emperador sa prinsipe at sinabing, "Prinsipe, alam kong sinusunod mo ang mga patakaran, ngunit ngayon ang pamilya lang namin ang nandito. Maiiwasan ang mga mapang-akit na Reg Along iyon." Opo, susundin ng bata ang kalooban ng ama at emperador. Muling nagbigay galang ang prinsipe, at mayroon pa rin siyang matalas na mata. Sinundan ng matabang lalaki ang pusa at pininturahan ang tigre at sumunod. Nang makita ang emperador, umiling siya ng walang magawa at bumaantong hininga. Ito ang awtoridad ng emperador, ngunit ito rin ang kalungkutan ng emperador. Kahit naharapin ng sarili niyang mga magulang ang kanilang mga sarili, nanginginig pa rin sila, at hindi sila nang ahas na humakbang papalapit. Kung ikukumpara, ang anak na babae ni Mandy ay mas prangka magsalita, at ang tanging mararamdaman lamang ng emperador sa harap niya ay isa siyang ama at may kapangyarihang hayaan ang kanyang mga anak na magtalik. Kaya naman, labis na inispoil ng emperador ang dalaga kaya't inalok ito bilang isang hiyas, kahit na inispoil niya ang dalaga at madalas siyang saktan, wala itong pakialam. May kumikinang na arko sa sulok ng kanyang bibig. Tumingin ang emperador kay Prinsesa Mandy at ngumiti, "Mandy, sinisisi mo pa rin ba ang amang emperador? Halos kalahating taon na, di ba? Aba, ama at emperador, naakit ninyo ang mga dayuhang sundalo na pumasok, sinisira ninyo ang mga taga-Titans, at nakakasira ito sa integridad. Hindi ba't mali?" Galit na ungol at daing ni Mandy. Tiningnan ng malalim ng emperador ang dalaga, ngunit hindi ito nagalit, bagkus ay nagsalita lamang, "Mandy, ayaw kong madungisan ka ng mundo, kaya ayaw kong magpaliwanag ng sobra tungkol sa ilang mga bagay. Gayunpaman, gusto ko lang maintindihan mo, para sa iyo ang lahat ng ito, para sa kinabukasan ng buong pamilyang Luen, ubo-ubo-ubo." Ilang beses na umubo ang emperador, at balisa si Mandy. Lumingon siya at sumilip, ngunit nagngingit-ngit pa rin siya at nagtiyaga. Hindi niya napagpasyahan na patawarin ang kanyang ama. Tila nakikita ng emperador ang iniisip ng dalaga, naunawaan nito na ang sarili pa rin ang pinakaaalala ng dalaga, kaya't ngumiti ito ng komportable. Pagkatapos, lumingon ako upang tingnan ang bakanteng patio sa harap ko, tila itinuro, "Prinsipe, Charlie, naaalala mo ba kung gaano kasigla noong sinasamba sa labas ang dinastiyang Manchu noong nakaraang kaarawan ko? Bakit napakalamig at maaliwalas ngayon?" Natigilan ang dalawa, at walang narinig na langit-ngit. Hindi ba't halata naman? Pagkatapos ng panahong ito ng paulit-ulit na labanan, sunod-sunod na nawala ang mga pangunahing puwersa. Saan pa ba may ganito karaming tao? Gayunpaman, dahil itinaas ng emperador ang tanong na ito, tiyak na mayroon siyang isa pang malalim na kahulugan. Ama at emperador, ito ay dahil lahat tayo ay mga bilanggo ngayon. Isang may kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, at yumuko ang prinsipe at sinabing, "Kung magdaraos tayo ng isang malaking piging sa oras na ito ay magiging isang piging. Sabihin ninyo sa mga tao sa mundo, magkasama ba tayo kay Kenrong? Ngayon ay isa na lamang tayong pamilya, bagaman ang ilan sa kanila ay nagalit sa ama at emperador, ngunit pati na rin ang ama at emperador ay inaasikaso ang pangkalahatang sitwasyon, isaalang-alang ang maalalahaning bunga." Nang marinig ito, bahagyang napaungol ang emperador at tumango ng nakangiti, "Prinsipe, ang iyong pag-iisip ay maingat at maalalahanin, at ako ay lubos na panatag. Bahagyang gumalaw ang noo, at hindi man lang naramdaman ng prinsipe ang puso, at nanlumo ang isang puso. Ang mga pahayag ng emperador ay tinawag na mga papuri, ngunit walang alinlangan na ang mga ito ay ironic. Ano ang pagkakaiba ng pagiging maalalahanin at ng lalim ng lungsod? Makakaasa ka ba? Haha! Tanging ang mga alipin lamang ang makakapagtrabaho ng may kumpiyansa, ang Panginoon at ang anak ay pawang nagbibigay ng mga utos, ang mga salita ng ama at emperador ay malinaw na. Sa pag-iisip nito, napaigtad ang prinsipe kaya't isang kislap ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. "Charlie, ano sa palagay mo?" Lumingon ang emperador upang tingnan ang matabang lalaki at nagtanong. Nag-isip ng kaunti ang matabang lalaki, seryoso ang mukha, at kinuyam niya ang kanyang mga kamao, sinasabing, naniniwala ang ama at emperador na, ang mga anak at Ginoo na sa kasalukuyan, ang panlabas na kahihiyan ang dahilan kung bakit nilipol ng amang emperador ang isang grupo ng mga rebelyon ilang araw na ang nakalipas.
Kinakailangang mahuli ang mundo, isulong ang mga talento, punan ang mga bakante, at mabubuhay si Fuse upang maibalik ang dating kasaganaan. Nagliwanag ang kanyang mga mata, at tumango ang emperador sa kasiyahan, habang nakangiti, "Charlie, maganda ang iyong paningin, napakaganda, napakaganda, hahaha." Tumawa ng mahina ang emperador at dahan-daang bumalik sa kanyang upuan. Nanatiling nakayuko ang prinsipe, ngunit ang kanyang mukha ay lubhang malungkot. Ang kay lola niya, ang ama at emperador, ay sadyang sinusubukan ang pambansang patakaran ng paaralan, hindi ang husgahan ang paghawak naming dalawa sa sitwasyon. Naku, maling kalkula, ang anak na ito, ang puso ng ama at emperador, pero mas pinapaboren pa niya ang pangatlo. Bahagyang nanginig ang kanyang mga talukap, at idiniin ng prinsipe ang kanyang pagkadismaya at bumulong pabalik sa kanyang upuan. Sa oras na ito, inutusan ng emperador na simulan ang piging ng kaarawan. Tulad ng isang hapunan ng pamilya, nagsasaya ang mag-ama. Tanging si Mandy lamang ang inaantok at umiinom ng mag-isa, ngunit hindi niya masyadong binigyang pansin ang amang emperador. Hindi nagalit ang emperador, tiningnan lang siya ng masayang-masaya, isang sandali ng katahimikan sa kanyang puso. Ubo-ubo-ubo. Biglang may malakas na ubo na narinig, at namutla ang mukha ng emperador. Nakita ng kalapit na katulong na dali-dali siyang humingi ng isang mangkok ng sopas ng gamot at hinikayat siya, "Kamahalan, dapat po kayong uminom ng gamot." Tumango ng bahagya ang emperador, at ininom ang mangkok ng mga gayuma gaya ng dati. Ngunit nang maramdaman kong bumubuti na ang aking katawan, bigla akong napatingin sa aking mga mata at hindi ko napigil ang dumura ng maitim na dugo, at ang itim na gas ay sumugod sa kanyang mukha. Nakalalasan ang lason. Nagngalit ang emperador, at nagsalita ng may hirap. Nagulat ang matabang lalaki at nagmadaling lumapit upang tingnan. Si Mandy ay mayroon ding takot na hitsura. Sa wakas ay hindi na niya pinansin ang dating pagkailang. Dali-dali siyang lumapit sa emperador at tiningnan ang mga itim na mantsa ng dugo sa kanyang bibig. "Kumusta ka? Paanong may lason ang gamot?" Galit na tiningnan ng matabang lalaki at ni Mandy ang malapit na attendant, ngunit ang malapit na attendant ay nasa takot din, hindi maipaliwanag, at takot umihi sa kanyang pantalon. Ang pagkalason sa emperador, ito ay isang krimeng nakamamatay, hindi ba siya maaaring magpanik? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang may lumabas na tawa, "Ama at emperador, kayo ay nasa hustong gulang na rin, oras na para magbitiw sa pwesto at hayaan ang mga mabubuti. Ngayon, mangyaring magdesisyon." Komportableng tumayo ang prinsipe, pinagpag ang alikabok na wala sa bomba at nagpakita ng isang mayabang na ngiti. "Ikaw pala." Bahagyang nanginig ang mga talukap ng emperador, tila hindi nagulat, ngunit bahagya. Kahit ngayon, hindi itinanggi ng prinsipe na ngumiti ang kasamaan sa kanyang ama at mahinahong tumango, "Oo, si Prinsipe Ben iyon." Ito ang templong palihim na inilalagay ng mga tao sa 7 gamot na dapat mong inumin araw-araw. Erysipelas, bayhua ay pumapatay ng buhay. Kapag nalason, walang makakalutas nito. "Bakit, kapatid, bakit mo nilalason ang amang emperador?" Sigaw ni Mandy ng sigaw, at malamig na tinitigan siya ng matabang lalaki, nang hindi nagsasalita. May mapanghamak na ngiti ang prinsipe, marahan niyang sinabi, "Mandy, tama ang ama at emperador, masyado kayong simple. Mas mabuting malaman ninyo ng mas mabuti ang mga bagay na ito." "Hindi, kailangan kong malaman. Gusto kong marinig kung anong dahilan ang kailangan mong gawin para patayin ang ama ng ganito." Napaigik si Mandy at saway. Malamig siyang tinitigan ng prinsipe, ngunit ngumisi, at ngumisi, "Sige, kung gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo. Sinabi mo bang pinatay ko ang aking ama? Pero tinatrato ko siya bilang aking ama, siya ba ay tinatrato mo ba ako bilang kanyang anak? Ako, ngunit isang piraso ng tse sa kanyang kamay. Anong masasabi mo, paano mo nasabi ang amang emperador ng ganito? Kahit na may ginawa siya para makaakit ng mga dayuhang sundalo para sa sarili niyang bansa, wala naman siyang utang sayo." Sigaw ni Mandy, ang mga mata ay puno ng hindi kapani-paniwalang kulay.
Tiningnan siya ng prinsipe ng may paghamak, hindi nagsalita, bagkus ay humarap upang ituro ang nahihiya ng mukha ng emperador, at nagtanong, kaya tinatanong mo siya, nagawa mo na ba ang ganoong bagay? Natigilan si Mandy at lumingon sa emperador, ngunit hindi ito umimik, ngunit nagpakita ng mapanghamak na mukha, nakatitig ng malapitan sa prinsipe, mahina ang boses, at mahinang sinabi, "Oh, ang prinsipeng iyon, anong ginawa ko? Ganito ka ba nagagalit? Gusto mo bang magsalita ako ng personal, o subukan ko ulit ang lalim ng isip ko?" Hindi namamalayang natawa ang prinsipe at sinabing, "Pero hindi mahalaga. Ako mismo ang magpapaliwanag. Sa katunayan, itinalaga mo ako bilang prinsipe at superintendent, pero hindi mo naisip na ibigay sa akin ang ilog na ito. Isa lamang akong panangga ng ikatlong batang lalaki." Ikinumpas ng prinsipe ang kanyang kamay sa matabang lalaki at sumigaw. Hindi napigilan ng matabang lalaki ang magulat. Hindi napigilan ng matabang katawan ang gumalaw, ngunit sa halip na magsalita, siya ay natigilan. Kalmado ang emperador at hindi ito itinanggi, at mahinang sinabi lamang, "Magpatuloy ka." Ama at emperador, ang posisyon ng prinsipe, gaya ng alam ng lahat, ay posisyon ng pagiging selos. Napakaaga niyong ibinigay sa akin ang posisyon ng prinsipe, pero gusto niyong ibaling ang atensyon ng lahat sa akin para makuha ito ng maayos ng matabang lalaking ito. Karanasan. Pinaikit ng prinsipe ang kanyang mga mata at sumigaw ng malakas, ang emperador, bilang isang prinsipe ng isang bansa, ay natural na kailangang maunawaan ang malalaki at maliliit na gawain ni Titans. At sa mga dekadang ito, tanging ang matabang lalaking ito lamang ang naglibot sa hilaga at timog, tila ayaw mo. Siya ang gumawa ng lahat ng mahirap na trabaho para sa kanya, ngunit siya ang pinakamamahal niya. Inilayo mo siya at pinrotektahan. Lahat ng hinayaan mong gawin niya ay para hasain siya at maglagay ng magandang pundasyon para sa kanya. At ako ay isang dakilang prinsipe, ngunit tulad ng isang target, na galit sa lahat, ang pangalawang anak ay nakikita rin ako bilang isang pako sa mata, at sa huli ay sisipain ka ng isang sipa. Nang sabihin ng prinsipe sa huli, namumula na ang kanyang mga mata, parehong galit at ayaw, ngunit ang dalawa pa ay natigilan na at tumingin sa direksyon ng emperador. Gayunpaman, hindi nagsalita ang emperador, ngunit tiningnan ang prinsipe ng mahinahon, hindi gumagalaw. 500. Prinsipe, maniwala ka man o hindi, gusto kong sabihin na hindi kita sinukuan hanggang sa huling sandali. Matapos ang mahabang pagmumuni-muni, huminga ng malalim ang emperador at nagsalita. Ngunit baliw na umiling ang prinsipe ng korona, na parang pinakakakatawang biro sa mundo, at sinabing may pang-uulam, "Hindi mo ako sinukuan. Gusto mo pa rin ba akong magsinungaling hanggang ngayon?" Sa ngayon, naitakda na ang mga malalaking kandidato. Gantihan mo ang nakababatang kapatid ng espada, at hayaan mo siyang bantayan ang bayan. Gagantimpalaan mo ako ng mabubuting salita, at pasayahin mo ako, ngunit gusto ko lang maging prinsipe ng kapayapaan, at tanungin mo kung sinong emperador sa mga nakaraang dinastiya ang maaaring maging masaya. Kahit na matagal ka nang nasa kapangyarihan, kailan ka talaga naging masaya? Malinaw na nagpasya kang iligtas ang aking prinsipe. Ngunit ano ang sasabihin mo sa matabang lalaking ito, hindi mo kailangan ng gantimpala. Tanging ang emperador sa mundo ang hindi nangangailangan ng gantimpala, hindi mo ba ako naririnig? Kapatid, malamang na hindi mo naintindihan ang sinabi ng iyong ama at emperador. Sa ilang biro lang, paano ka naging arbitraryo at nagpasya na gusto ng iyong ama at emperador na buwagin ang iyong prinsipe? Nang marinig ito, hindi napigilan ng inosenteng si Mandy na itaas ang kanyang leeg, at tumitig ng malakas, ngunit ang matabang lalaki ay may malalim na liwanag sa kanyang mga mata, at hindi siya umimik mula simula hanggang katapusan. Malamig na tiningnan ng emperador ang prinsipe at bumaantong hininga ng walang magawa, "Prinsipe, ito ba ang dahilan kung bakit paulit-ulit kang nagpadala ng mga tao para patayin ang ikatlong anak?" Ano? Nagulat si Mandy at hindi mo ari ang sinabi, "Kuya. Kailangang patayin ang ikatlong kapatid." Ngumisi ang prinsipe at walang imak. Nanatiling tahimik ang matabang lalaki, ngunit kalmado pa rin ang kanyang mukha, na parang alam na alam niya ang kanyang dibdib. Bahagyang tumango ang emperador at bumaantong hininga, "Sa katunayan, alam ko na ito sa loob ng maraming taon.
Ang mamamatay tao na ipinadala ng prinsipe ng sunod-sunod na kumakaway ay hindi pa nasusugpo. Kahit noong unang beses kung ipinadala ang ikatlong anak sa Linchen, libu-libong milya ang layo mula sa kabisera ng imperyo, nahuhuli na rin ang mamamatay tao. Lalo na pagkatapos ng huling piging ng kaarawan, ang dalas ng mga aksyon ng mamamatay tao ay naging mas madalas. Ngunit sa bagay na ito, hindi kailanman binanggit ng ikatlong anak ang anumang bagay sa akin, ngunit dapat niyang malaman ito. Tama, Charlie. Opo, amang emperador. Sa wakas ay nakapagsalita ang matabang lalaki, isang matalim na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, at tumango. Bahagyang ngumiti ang emperador at mahinahong nagsalita, bakit hindi mo sabihin sa akin? Walang ebidensya. Kung sasabihin mo lang ng walang kabuluhan, mas mabuting huwag mo na lang sabihin. Mapait na umiling ang matabang lalaki at binaliwala na lang ito. Malinaw na tumango ang emperador, at puno ng palakpakan ang mga mata, may ginagawa ang nakatatandang asawa, at tiyak na mayroon siyang pusong mapagtimpi. Ganito talaga ang ugali ng emperador. Prinsipe, sabi mo mas gusto ko ang pangatlo. Oo, totoo. Pero alam ko na ngayon, bakit ko siya mas gusto. Masyado kang matigas ang ulo para walang sabihin, at masyadong kalmado ka. Kung gusto mong talunin ang iyong kalaban, hindi mo kailangang gawin ito, kailangan mo itong patayin sa isang suntok lang. Pero nitong mga nakaraang taon, nakabaril ka na ng ilang beses, pero hindi nagtagumpay, labis akong nadismaya sa iyo. Hindi mapigilan ng mukha ang panginginig, nagngingit-ngit ang prinsipe, at ang buong mukha niya ay puno ng galit. Hindi moari ni Mandy ang tingin sa kanyang amang emperador, hindi makapaniwala, amang emperador, ikaw. Anong pinagsasabi mo, paano mo nagagawang hayaan ang magkapatid na magpatayan ng ganito katindi? Mandy, kaya ayokong malaman mo ng marami. Iisa lang ang trono ng emperador na maaaring umupo rito. Ito lang ang huling taong lalaban. Ito lang ang taong may sapat na lakas para kontrolin ang Titans. Sila ang mga taong matatag na makakapagbantay ng ating pamilyang Luen. Hindi namamalayan, kasabay ng mahabang buntong hininga, ang mga mata ng emperador ay nagpakita rin ng bahagyang kalungkutan, sa pagtingin sa puot ng tatlo nilang magkakapatid sa isa't isa at pagpatay sa kanilang mga ulo at pagsira sa daloy ng dugo, hindi ko ito matiis. Gayunpaman, ito ang daan ng langit. Saka lamang lilito ang mga talento ng tunay na emperador. Kapag nagtagumpay siya, kokontrolan niya ang kanyang buhay at magiging isang sheriff. Papasok siya sa korte ng hari buong araw, at ito ay mapupuno ng mga bangkay. Dali-daling lumabas ang emperador, ang matabang lalaki ay mukhang kalmado, at bahagyang tumango, ngunit si Mandy ay lubos na natigilan, at dalawang linya ng luha ang hindi mapigil ang umagos. Anong klaseng pamilya ang kinabibilangan niya? Ibinibilang ng ama ang kanyang anak, at ang anak naman ay nagre-rebel sa kanyang ama. Wala ba talagang pagmamahal sa kanyang mga buto? Tatay. Isang mabilis sampal ang narinig, at dahan-daang ang pumalakpak ang prinsipe, at lumabas ang isang masamang ngiti, ama at emperador, ang sinabi ninyo ay talagang makatwiran. Tama, tanging ang mga mabubuhay hanggang sa huli ang karapat-dapat na umupo rito. Upo ang dragon. Ang pangunahing bulwagan ng huling tao. Dahil napakamakatwiran ng amang emperador, pakiusap na hilingin sa amang emperador na agad na manampa. Para sa mga bataang. Hihihi. Prinsipe, nasabi ko na ba na karapat-dapat kang umupo sa upuang dragon na ito? Natatawang sabi ng emperador. Malamig na ngumiti ang prinsipe, at may karapatang sinabi, ang ama at emperador daw, sabi mo, ang mabubuhay hanggang wakas ay ang hari. Ngayon ay malinaw na natalo ko na ang lahat, kasama ka na, ang kasalukuyang emperador. Ako ang tunay na tadhana, may-ari ng emperador. Hindi pa ako tapos magsalita, huwag ka munang masyadong mag-alala. Ngumiti siya at umiling, at mahinang sinabi ng emperador, Prinsipe, isa kang ang matapang na mandirigma, magandang desisyon din ang pagkakataong ito, hindi kasing ingat ng pangalawang anak. Gayunpaman, masyadong makitid ang iyong pag-iisip, at hindi ito karapat-dapat para sa hari. At ang pananaw ay medyo maikli ang pananaw.
Tulad ng isyong inilathala ko lang, kasalukuyan ka lang tumitingin, ngunit hindi ang pangmatagalan, hindi ang pangkalahatang larawan, hindi kasing ganda ng pangatlo. Kalokohan, akala ko ba nandito ka sa paaralan para subukan ang sitwasyon natin, sino ba ang nakakaalam na ito ang pambansang patakaran? Walang malay na nanlaki ang mga mata niya, at galit na umungol ang prinsipe. Nakangiting umiling siya, at kinut siya ng emperador, isa pa itong punto kung saan hindi ka karapat-dapat maging isang monarko. Kung mayroon kang sariling pagpapasya para sa monarko, paano ka makakapag-isip-isip sa iba ng ayon sa gusto mo? Ang hitsura ng isang lingkod ay hindi isang emperador. Kung ikaw ay isang emperador, dapat ay mayroon kang sariling mga ideya at hayaan ang iba na mag-isip-isip, ngunit wala ka. Tama na, ama at emperador, kayo na ngayon ang katapusan ng isang malakas na pana. Magsasalita muli, at mabilis na ibibigay sa akin ang mga bundok ni Titans. Mariin na inalog ng prinsipe ang kanyang kamay, na naglabas ng galit na boses. Malamig na ngumiti ang emperador, at isang nakakatakot na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, Prinsipe, gusto mo bang umupo sa tronong ito, hindi ito karapat-dapat. Halika, escort. Pagkarinig pa lang ng boses, ilang kaluskos ang narinig, at agad na lumitaw ang 5 gwardya ng mga Diyos, hinaranggan sila sa harap ng emperador at iba pa. Nang makita ang eksenang ito, hindi nagmadali ang prinsipe, sa halip ay ngumisi, hihihi. Ama-ama, para masira ang puwersa ni King Stonefan, ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Labanan ang lahat ng bantay ng dragon at bantay ng multo. Ipinadala ito, naiwan na lamang ang mga natalong sundalo na tinamaan at hinihingal sa ilang digmaan. Wala itong silbi. Halika, kunin mo sila. Humahagulgol. May ilang mga pag-alon pa sa ere, at 10 makapangyarihang figure ang lumitaw sa likod ng prinsipe, lahat ay walang dad ang mga Panginoon ng mga Diyos. Bilang resulta, mayroong 10 tao sa panig ng prinsipe, at mayroon lamang 5 tao sa panig ng emperador. Gayunpaman, hindi siya nataranta, at ngumisi, sige. Pagkasabi niya ng mga salita, agad na sumugod ang mga bantay ng mga Diyos, at nang ikumpas ng prinsipe ang kanyang mga kamay, sumugod din ang mga Panginoon ng mga Diyos sa bagyo. Sa loob ng ilang panahon, sa pagitan ng buong korte ng imperyo, ang sitwasyon ay nagbabago, at ang malakas na ulan. Bagamat ang mga tao sa panig ng emperador ay hindi natatakot sa kamatayan, kung tutuusin, ang bilang ng mga tao ay kalahati na mas mababa kaysa sa kabilang panig, at hindi sila mga Panginoon ng mga kapantay, kaya't sila ay nahulog sa mga kawalan pagkatapos ng wala pang isang kapat ng isang oras. Ngumisi ang prinsipe ng korona, at tila naasagap na ang bunga ng tagumpay, ngunit ang mukha ng emperador ay hindi nababalisa, at mukhang namumutla pa rin. Charlie, Mandy, may sekreto sa likod ng trono ko. Maaaring buksan ang kaliwang gripo ng upuan. Dal-iyan mo. Sa loob, naihanda ko na ang Jade Seal, kunin mo ito para hanapin si Marshall Teller. Gusto kong sumama. Ngayon ay natalo na nila ang grupo ng Fenglin City Kindstone at pabalik na sila sa klase. Nasa pangalan ka ni Haring Chin, hayaan mo silang tulungan kang mag-reset. Kailangan nila ang ika-10 bahagi ng lupang ipinangako ng aking Titans, madaanan mo lang ang kaharian. Magkakabisa ang selyo ng Jade Seal, kaya tutulungan ka nila. Mahina ang hininga ng emperador, ngunit malalim pa rin ang kanyang sinabi. Hindi maiwasan ng matabang lalaki na tumingin sa emperador, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag, puno ng kasalimuotan, at bamulong, amang emperador, ikaw. Hindi na magtatagal sina ama at emperador, sa wakas ay tulungan na kayong maalis ang isang balakid, Terena. Ang sulok ng kanyang bibig ay tumawid sa arko ng kagalakan, at tahimik na nagsalita ang emperador. Ama emperador. Sigaw ni Mandy, habang umiiyak na parang namumulaklak ang peras kasabay ng ulan. Gayunpaman, tiningnan ng matabang lalaki ang mapagmahal na mga mata ng emperador, ngunit ang kanyang puso ay parang espada, nagatubili ng matagal, at walang nakitang anumang paggalaw. Sa oras na ito, ang Panginoon sa panig ng emperador ay nawala na sa kanilang dalawa, at hindi niya ito matiis. Tinignan siya ng emperador ng kakaiba at nagtaka, Charlie, bakit hindi ka umalis? Hindi ka dapat maging ganoong biyenan.
Matapos mag-isip ng ilang sandali, huminga ng malalim ang matabang lalaki, at isang kislap ng liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata, at sinabi niya, Ama at Emperador, hindi na natin kailangang umalis. Dahil, kapatid, hindi niya ako maaaring makuha. Hindi na mamalayan ng Emperador na tiningnan ng malalim ang matabang lalaki, ngunit hindi siya sigurado. Sa sandaling ito, biglang may tunog ng pagbagsak ng langit, isang puting espada ang biglang humiwa sa kawalan, kumikislap. Sa sumunod na sandali, ang nangungunang 10 master sa panig ng prinsipe ay agad na pumunta sa ibang lugar, at ang daloy ng dugo ay bumagsak sa lupa. Hindi mapigilan ng mga mag-aaral ang pagliit ng husto, at hindi rin maiwasan ng prinsipe ang magulat, at pagkatapos ay tumangala upang tingnan ang paparating na tao, ngunit hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Nakita ko ang taong ito na nakasuot ng puting damit, nagwawala ang mga damit, parang mga buto ng diwata, may hawak na berdeng plauta ng jade, puno ng sobrang berdeng mangosteen, pero isa siya sa 5 maharlikang gwardya ng maharlikang pamilya. Levi. Ikaw. Bakit ka nagpakita rito? Dapat ay ipinadala ka ng emperador upang tumulong sa hukbo ng mga aso at prinsipe. Bulalas ng prinsipe, habang lumulunok ng may ungol, at pagkatapos ay walang awang nakatitig sa emperador at nagsabi, Ama at Emperador, ito ba ang inyong inayos? Gayunpaman, nalilito rin ang mukha ng emperador, at hindi niya ito maintindihan, Mr. Fang, hindi ko dapat kayo tinawagan pabalik. Ama at Emperador, pinabalik ko siya. Bigla, isang pamilyar at matalik na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, bahagyang napatalon ang mga talukap ng emperador, at hindi maipaliwanag ang kanyang paglingon, ngunit nakita niya ang maliliit na berdeng mga mata ng matabang lalaki, na may malamig na liwanag, sa totoo lang. Ngayon din ang araw kung kailan magsisimula ang manugang. Ang guru niya ay nagpa siya ng tulungan ng manugang. Nabigla ang kanyang katawan, tiningnan ng emperador ang matabang lalaki ng matagal, ngunit sa wakas ay umiling at ngumiti ng mapait, Ma'am Ulong, Charlie, nabasa ko ng hindi mabilang na tao sa buhay ko, na maaaring ilarawan bilang ang pangkalahatang sitwasyon. Ang taong naging ikaw pala. Charlie, napakabuti mo talaga anak ko. Sumigaw ng malakas ang emperador nang hindi nagkikiskisan ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng malakristal na luha. Iniisip ko kung ito ba ay nasa sabik o galit. 501. Iniwasan ni Fatty ang tingin ng emperador, Ama, hindi ba't sinabi mong gawin mo ng tama noong una o huwag mo nang gawin? Oo. Nauutal na sabi ng emperador. Magandang balita na nalampasan na siya ng kanyang anak, ngunit ang sitwasyon ay naging ganito na lamang ang dahilan kung bakit siya nalulungkot. Sa kanyang mga anak na lalaki, kilala niya silang lahat ng buong puso, maliban kay Fatty. Hindi dahil nabulag siya ng pagmamahal ng isang ama, kundi dahil itinago ng bata ang lahat sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon. Walang anumang bagay ang maaaring ilarawan ng emperador. Ang kasakiman at pagkukunwari ng Corona Prinsipe, ang pagiging mapusok ng pangalawang anak, lahat ay naging madaling target ng kanyang pukana. Tanging ang kanyang bunsong anak lamang ang hindi kailanman nagkulang ng anuman. Hanggang sa pinakahuling sandali, tatanggapin ng emperador ang mga pag-atake ng kanyang unang 2 anak ng bukas palad na may mga nakahanda ng hakbang. Habang ang galaw ng kanyang ikatlong anak ay tiyak na darating ng biglaan. Alam mo ba ang tungkol sa panlilinlang ng Corona Prinsipe sa pagkalason? Bumantong hininga ang emperador. Tumanggaw si Fatty, may itinanam akong tao sa bilog niya, pero hindi ba alam din ito ng amang imperial? Dahil sa pagiging maingat mo, ang tanging paraan para malason ay kung hahayaan mo itong mangyari ng kusa. Ano? Nagulat ang Corona Prinsipe at si Mandy. Mapait na tumanggo ang emperador, alam ko. Pero mas alam ko kung paano nanghihina ang katawan ko sa bawat araw na nakakapanakit. Napagtanto ko na ang paggamit ng mga krimen ng Corona Prinsipe ngayon ay mas makakabuti para sa paghahanda ng iyong kinabukasan. Nabulunan ng Corona Prinsipe, amang imperial, hindi ba't anak mo ako? Bakit mo ako ginagamit para sa kanya? Hindi ka nito ginagamit, kundi ginagabayan ka lang. Ang nangyari ngayon ay dahil sa iyong sakam na kalikasan. Natatawang sabi ng emperador, aanihin mo ang lahat ng iyong itinanam.
Ang isang santo ay walang pagnanasa, bagaman mas madaling sabihin kaysa gawin iyon. Yumuko si Fatty, tatandaan ko. Hindi, ako ang dapat. Sabi ng emperador, ang huling paksa ay ang bigyan ng prinsipe ng huling pagkakataon. Kailangan lang niya akong bigyan ng tamang tugon at hindi ko sana iinuman ang lason. Gagawin mo rin ba ang parehong desisyon, Charlie? Sumagot si Fatty, ang tagumpay ay nakabatay sa pagsisikap ng iba. Hindi ko gagawin iyon. Alam kong tama ang pinili ko. Laging tama ang tama o huwag kailanman tamaan. Kahit na ang mga kamag-anak mo ang pumihil sa iyo, madadaig mo sila ng walang parusa tulad ng sinuman. Iyan ang dahilan kung bakit ka isang pinuno. Papuri ng emperador. Dumudugo ang korona prinsipe sa loob. Pinanood ni Prinsesa Mandy ang lahat ng may bulag na mga mata, bago bumalik ang lahat sa kanya at sumigaw, "Baliw ka, lahat ay baliw." Tumakbo siya payo habang umiiyak at nontog sa malapad na dibdib ng isang tao. Habang dumadaan siya, hinawakan siya ng lalaki. Matagal na panahon na, prinsesa, pero hindi pa rin nagbabago ang iyong pagiging agresibo. Kumunat ang noo ng pamilya ng imperyo sa pamilyar na tono. Itinaas ni Mandy ang kanyang cute na mukha at sinalubong siya ng trademark na masamang ngiti ni Ethan. Ethan. Tumalon si Mandy sa kanyang mga bisig, umiiyak para sa kanyang buhay. Natigilan doon ang pinakamagandang Katie wala sa ilalim ng langit na may nakakalokong tingin. Sa hindi malamang dahilan, nainas si Sheena sa kanyang tabi, marahang ngunit matatag niyang hinaila ang damit ni Mandy. Mandy, anong problema? Mas lalong humigpit ang yakap ni Mandy at mas lalong umiyak. Kumaibot ang bibig ng apat na tigre ng Titans, bakit ba lagi na lang nakukuha ni Marshall ang mga babae? Hindi rin naman tayo mas astig kaysa sa kanya. Dahil lang ba sa angking astig ng kanyang titulong Marshall, ibig sabihin ba noon ay siya na ang baalang pumili? Itinaas ni Dexter ang kanyang ulo at inikot ang kanyang mga mata. Mabuti na lang at hindi nandito ang aking selosong kapatid para magwala. Tanging ang mga matatanda lamang ang tumanggap nito ng may malabong ngiti. Isa talagang kasano si Stuart Kindstone, sobra pa nga, hi. Dahil sa humahagulgol na prinsesa, nawala ng malay si Ethan kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang mga kamay. Bumantong hininga siya at sinuntok ito sa leeg gamit ang isang malakas na suntok. Nanigas ng husto ang mga kasama niya. Stuart Kindstone? Anong ginagawa mo? Tanong ni Jigo. Ibinigay ni Ethan si Mandy sa natatarantang si Sheena habang nagkibit-balikat, masyado lang siyang nababalisa. Ito lang ang paraan para palamigan siya. Ang galing. Lahat ay nagtakip ng malungkot na mukha. Napakabastos talaga ni Stuart Kindstone. Dapat ay pakitunguhan ng may habag ang mga kababaihan. Doble pa yan para sa prinsesa. Hindi sila ginagalit gaya mo. Ginoo. Ang apat na tigre ng Titans ay umiyak ng tuyong-tuyong. Bakit kaya nakukuha ng isang bastos na astig ang mga babae habang kaming mga gwapong apat ay nakukuha ang mga walang kwentang babae? Kinuha ni Sheena ang kanyang mahal na kapatid, ngunit sinigurado niyang matabyunan si Ethan gamit ang mga mata nito. Bagamat sa hindi malamang at mahiwagang dahilan, hindi niya ito kinamuhian. Sa katunayan, mas masayahin siya. Mabuti na lang at walang nararamdaman si Ethan para sa kanya. Nagising ang takot at walang muwang na mga katulong sa tawag ni Ethan at kinuha siya habang ito ay nagmamadaling pumasok sa bulwagan. Hindi nagtagal ay nakita na ang utak, ang emperador ni Titans. Panahon na para tapusin ito. Pinanood sila ng emperador na papasok ng may gulat na tingin, lubos akong nawala ng malay. Matalim na tiningnan ni Fatty si Ethan. Hahaha, kamahalan, nagkita-kita tayong muli. Nakita ni Ethan ang madilim na mukha ng emperador, halatang nalasan, at tumawa, ano ba to, away ng pamilya. Paf! Paf! Tumawa ang mga lalaki sa likuran niya. Kung awayan ito, bakit may mga bangkay sa paligid? Hindi ko maisip kung ano ang magiging epekto ng power play. Hindi pinansin ng emperador ang kanyang masasakit na salita, ang iyong pagdating ay nangangahulugan ng pagkatalo ni Tyson. Hindi rin babalik ang aking mga banal na dragon at anino, hindi ba? Bingo!
Ako nga pala, hindi nag-iiwan ng mga hindi natatapos na gawain, natatawang sabi ni Ethan. Masakit ang katotohanan gaano man ito katagal na hulaan ng emperador. Ang tanging nagawa niya ay magdalamhati. Natagalan siya bago niya sinabi, Ethan, alam ko ang lahat tungkol sa iyo at sa Larsen clan. Wala kang kakayahang magtagumpay kaya paano? Hahaha, ipinapakita pa nga nito na halos wala kang alam tungkol sa akin. Tumingin si Ethan sa likuran niya, sa kanyang mga tauhan, at nagtawanan din sila. Ang angkan ng Larsen ay patuloy na kumikilos ayon sa gusto ng emperador, walang kakayahang lumaban. Pagkatapos, gumugol lamang si Ethan ng ilang araw sa pagbuo ng 100,000 malakas na hukbo ng mga papay na pandigma laban sa milyon-milyong puwersa ni Tyson, habang pinakakawala ng Impermanence 5 laban sa mga elder ng Beast Taming Sect. Ang 2 alas na ito lang ang nakapagpabago ng takbo ng sitwasyon. Hindi mahulaan ng emperador ang alinman sa mga ito, gaano man siya mag-isip. O kaya naman ay kasama si Ethan sa Demon Scheming Sect. Ang huli ay makakatulong sana sa emperador na bumuo ng ibang plano. Sa katunayan, maaaring itapon niya ang plano niya sa ibang lugar. Ngunit dahil sa kamangmangan, pinlano niya ang lahat, pinamahalaan ang lahat, at pagkatapos ay nawala ang lahat. Siyempre, alam ng mga tauhan ni Ethan ang lahat, at tumawa sila ng malakas na parang mga panalo. Dahil kulang sa mga detalye, ngunit alam ang katapusan, sinabi niya sa emperador na may ginawang napakalaking bagay si Ethan para baligtarin ang lahat. At lahat ng ito ay mga hakbang na ginawa ni Ethan matapos niyang makilala ang board at ang mga manlalaro nito. Bumantong hininga ang emperador, naisip mo na ang lahat mula pa sa simula, kahit ang kasunduan ko kay Quan Rong, at gumawa ka na ng mga plano. Iilan lang ang may kinalaman dito, at sila ang pinakapinagkakatiwalaan kong mga katulong. Paano mo nalaman? Ngumiti si Ethan ng may sadistikong ngiti, sabay turo kay Sheena, tulad ng kamahalan, kung may pag-aalinlangan ka, tanungin mo ang mataas na pari. Si Miss Sheena ang tulong na personal na inialok sa akin ni Bradley. At sa kaunting tulong mula sa aking sarili bilang isang fate breaker, nagamit ko ang lahat, hahaha. Namula si Sheena, ang isip niya ay parang may nangyayari. 502. Ang mata ng tadhana sa Sacrificial Mansion ay dapat lamang makakita sa takbo ng swerte, ngunit hindi sa mga detalye. Alam ko ito. Imposible para sa akin na makipagtulungan kay Quan Rong sa kalangitan. Pinaikit ng emperador ang kanyang mga mata at tumingin ng malalim kay Sheena, ngunit dahan-dahan siyang umiling, nag-aalangan. Tumango si Ethan at lubos na sumang-ayon, oo, hindi talaga alam ni Sheena ang totoo. Ang alam lang niya ay kung sino ang mahina sa swerte, kung sino ang malakas sa swerte, kung sino ang dighay, kung sino ang yumayaman. Iyon lang. Pero tama na. Tumawid ang mga sulok ng kanyang bibig sa isang kumpiyansang arko, at marahan na nagpatuloy si Ethan, nang pumasok ang misyon ng infantry sa kabisera ng imperyo, ang maimpluwensyang lakas ng infantry ay natural na isang bagay na karaniwan, dahil orihinal silang pumunta upang makinabang. Tumaas din ang momentum, at makatwiran ito. Marahil ay mayroon silang relasyon sa mga aso, o ang mga kilos ng mga aso ay nakakatulong sa kanila. Sa panahong iyon, patuloy na bumababa ang swerte ng pamilyang Larsen. Makatwiran ito. Kahit ano pa man ang ikinilos ng mga aso, kahit hindi nila puntiryahin ang pamilyang Larsen, magdudulot ito ng kaguluhan. Ang pamilyang Larsen ay mahina at apektado. Normal lang iyon. Gayunpaman, sa sandaling bumaling ang mga salita, itinuon ni Ethan ang kanyang mga mata sa mga mata ng emperador, ang kanyang bibig ay kumarba sa masamang arko, at dahan-daang nagsalita, bakit dumarating ang mga aso, at tumataas din ang swerte ng iyong kamahalan, at kabilang ito sa 4 na pamilya isa sa pinakamalakas na paglago. Hindi ito maintindihan. Pagkatapos ng lahat, si Kenrong Titans ay palaging kaaway, paano makakatulong ang mga aso sa swerte ng kanyang kamahalan? Tungkol naman sa pakikipagtulungan ng kanyang kamahalan kay Kenrong, hindi ko ito matapang na isipin. Oo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pinaghihigpitang lugar. Kahit na masira ng maharlikang pamilya ang ganitong iskandalo, hindi na ito kwalipikado na kontrolin ang Titans. Kaya noong panahong iyon, hiniling ko kay Sheena na suriin ito ng paulit-ulit, ngunit pareho pa rin ang sitwasyon. Saka ko lang masasabi na pagkatapos maalis ang lahat ng posibilidad, ang natitirang sagot kahit na hindi makatwiran, ay totoo rin.
Kamahalan, talagang isinasapanganib mo ang mundo. Ang mundo ay hindi nasa problema, at nakipagtulungan sa dayuhang kaaway ng Kenrong. Kaya mula noon, sinimulan ko na ring i-deploy ang lahat, hayaan si Old Lee na maghukay ng kanilang mga kuweba sa Tibet, at maghanda upang labanan ang hukbo ng Kenrong. Dito na lang pinag-usapan ni Ethan ang tungkol dito, hindi na. Matagal siyang tinitigan ng emperador, at sa wakas ay tumanggo bilang pagbati, Ethan, napakatalino mo, sa tulong ng banal na babae, dapat karapat-dapat ang tagumpay na ito. Ang maling papuri ng kamahalan, sa katunayan, matalinong tao ang kamahalan, pero nag-iisa ka lang, pinapalayas mo ang lahat ng nakapaligid sa iyo. Tulad ni na Bradley, Raisin, Conrad, at iba pa. Ay lahat ganito. Hindi napigilan ni Ethan ang matawa ng bahagya, tumango. Narinig ito ni Sheena, ngunit hindi niya maiwasang tumingin kay Ethan at sinabing, ikaw. Anong sabi mo, lolo ko siya? Sheena, alam kong lagi mong pinahahalagahan ang pagkamatay ni Old yun. Noong una, sinabi kong maghihiganti ako para sa iyo, pero hindi iyon ang tamang panahon. Ngayon, dadalhin kita sa kaaway at hahayaan kitang personal na maghiganti. Bahagyang tumango si Ethan, pagkatapos ay tumingin sa emperador at sinabing, tama po ako, kamahalan, ang taong pumatay kay Bradley ang inutusan ninyo. Ano? Nagulat si Sheena, at hindi mo ari kung paano tumingin sa lalong nanghihinang figure, namumula ang kanyang mga mata, ikaw ba yan? Hindi ito itinanggi ng emperador, at malinaw na tumango, ang mataas na pari ang ministro ng pantulong na estado ng bansa. Kailangan kong itanong ang lahat para malaman niya ang maraming bagay. Sa huli, sa wakas ay nalaman niya ang plano ko, ngunit mariin niya itong tinutulan. Kahit na, ang gumawa ng isang bagay para magtiwala kay Ethan at ipagkanulo ako, para hindi ko na ito matiis pa. Ang pamilyang yun ay palaging responsable sa pagliligtas ng mundo. Noong panahong iyon, itinatag ni Titans ang bansa at bumaba sa bundok upang lumikha ng isang mundo kasama ang kanyang mga ninuno. Dapat din itong para sa kapakinabangan ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kamahalan ay para sa kanyang sariling mga pribadong layunin. Sa ilalim ng kuko na bakal, ang mga espiritu ni Titans ay pininturahan ng uling na hindi ang gustong makita ng mga matatandang Bradley. Sa desperasyon, kailangan niyang piliing bumaling sa akin at baguhin ang lahat ng ito. Huminga ng malalim si Ethan at bumaantong hininga, mabuti na lang at hindi ito nakakahiya, at sa wakas ay makakagat ko na rin ang matigas na buto ng hukbo ng mga aso at tao. Nang marinig ito, mapait na ngumiti ang emperador, at tanging matinding kawalan ng magawa ang makikita sa mukha. Ang hukbong infantry ang pinakamalakas na puwersang maaari niyang hiramin, at maging ang pangkat na ito ay natalo na. Nabasag ang mga mata ni Sheena, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, at pinakawalan ng kanyang buong katawan ang kanyang parang nakamamatay na hangin. Natatakot ako na sa susunod na segundo, oras na para pumatay. Nang makita ito, hindi napigilan ni Godfrey na magmadaling yakapin ang kanyang kamao, girl Sheena, pakiusap, magalit ka naman, at may puot laban sa emperador na ito, hindi lang kay girl Sheena. May kaunting pagdududa lang, gusto kong magtanong ng malinaw, gusto kong malaman ang lahat, Frost. Hindi pa huli ang lahat para magsimula ang babae. Nag-isip sandali si Sheena, at bahagyang tumango, pansamantalang pinipigilan ang kanyang galit. Sumulyap si Godfrey sa kanya ng may pasasalamat, pagkatapos ay muling tumingin sa emperador, at malamig na sinabi, kamahalan, mayroon ding hindi malinaw na bagay sa ilalim. Pakiusap ding hilingin sa inyong kamahalan na sumagot. Bakit nagmarcha ang hukbong ito ng mga aso patawid sa hangganan ng magdamag at papasok sa Titans? Nasa atin ang liblib na lupain. Sa kapangyarihan ng ating nag-iisang hukbo, imposibleng pumunta rito ng hindi tinatakpan ng ating mga mata. Hihihi. Siyempre, kahit ang matandang multo ni Conrad, na nagsikap ng husto, ngunit palihim na nakikilahok sa bilang ng 100,000. Kahit ako ang emperador, hindi ako maaaring mapunta sa paningin ng dalawang pangunahing pambansang haligi. Napakamantika ng bagay na nasa ilalim. Tumango nang nakangiti ang emperador, biglang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Ken Stonefan, Ethan, hindi ka ba masyadong matalino, hulaan mo. Bahagyang naniningkit ang kanyang mga mata, nag-isip ng matagal si Ethan, ngunit tumawa siya ng malakas at sinabi ang 5 salita, 5 elemento ng bayan ng Batong Bayan. Bahagyang lumundag ang kanyang mga talukap, at isang gulat na kulay ang sumilay sa mga mata ng emperador.
Nagulat din si Godfrey at sumigaw, ano ang batong Zengo na ginagamit ng daan-daang paaralan para makipaglaban? Oo, ang batong panlalawigan ng Waxing Town ay isang pambihirang lugar para magpadala ng mga sundalong espiritu sa kalawakan, at dapat itong bigyang pansin ng mga tao. Maraming tao ang nagbibigay pansin dito. Inilipat ng kamahalan ang batong panlalawigan sa lungsod ng imperyo dahil sa kontrobersya. Ang babaeng iyon, natatakot ako na pumunta sila para kolektahin ang 5 elemento. Sa pagtatapos ng daang paaralan ng pagtatalo, nang ang mga mata ng lahat ay nasa pamilya ng imperyo, ginagamit nila ang mga sundalong nagte-teleport para lampasan ang hukbo ng mga aso at sundalo isa-isa. Tambang dito. Mahinahong sabi ni Ethan, na parang nakita niya mismo, at sa wakas ay tumingin kay Levi na tahimik ng ilang sandali, Mr. Fang, ikaw ang namamahala sa bagay na ito noong panahong iyon, dapat ay alam mo na ang mga pasikot-sikot. Pagkatapos ng mahabang sandali ng pagmumuni-muni, bahagyang tumango si Levi at mahinang sinabi, mabuti naman. Hahaha. Si Ethan ay si Ethan, minamaliit talaga kita. Hindi nakakapagtaka na matatalo ako ng ganito katindi, lumalabas na naunawaan mo ang lahat. Biglang itinapat ng emperador ang kanyang mga kamay at tumawa, ngunit ang tawa ay puno ng luha, gayunpaman, kapag nasangkot ka sa Emperor Gate, hindi ka ba nag-aalala na bigla kitang kalabanan? Siyempre hindi, dahil ang plano ng kamahalan ay kailangan muna kayong manirahan sa loob. Kung hindi ligtas ang mga panloob na gawain, bakit kayo titigil sa labas? Isang kumpiyansang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, tumawa si Etangsi at sinabing, si Haorong ang pinakamalaking tulong ng kamahalan, at ang misyon ng Rongrong ang unang dapat atakihin ng kamahalan. Bagamat ang kamahalan ay palaging nakikipaglaban sa ating pamilyang Larsen, ang commander ng hukbong Drake, ang tagapag-alaga ng Dragon, ang tagapag-alaga ng multo, at ang pinuno ng hari ng multo ay pawang ipinadala sa atin. Tila dadalhin nila tayo sa operasyon, ngunit isa lamang itong pakukunwari. Ang tunay na layunin ay putulin ang dalawang dinastiya nina Conrad at Raisin. Kapag matatag na ang gobyerno ng Hilagang Korea, hahayaan ng kamahalan na lipulin ng hukbong infantry ang ating matagal nang nabubuhay at lumiliit na pamilya, at nasa abot kamay mo na kayo. Hindi nagsalita ang emperador, bagkus ay tahimik lamang siyang tiningnan, at sa loob ng mahabang panahon ay minura niya ito at sinabing, bakit hindi ko hintayin na sirain ka ni Raisin, at pagkatapos ay umupo ako at kolektahin ang kita. Dahil pinakakilala ng kamahalan ang ugali ni Marshall Drake, tapat siya sa iyo, ngunit may hangganan ang kanyang buhay, at hindi kanya kailanman hahayaang makaakit ng mga dayuhang sundalo. Natatakot ka na magrebelde si Marshall Drake, kaya inaalis mo si Hale. Pagkatapos ng mahabang panahon, bago pa man lumabas ang balita, kailangan nating gumawa ng isang mapagpasyang desisyon upang lipulin ang hukbo ng Drake. Natatakot ako na sa iyong puso, ang aming pamilyang Larsen ay isa lamang maliit na pamilya na may ilang mga amo na sumusuporta sa sitwasyon, at hindi pa rin ito napapansin mo, kahit na ayos lang na ipagpaliban ito. Humagalpak ng malalim si Ethan, pero sino ang nakakaalam, tayo ang nanalo nitong huling tagumpay. Habang tinitigan ng malalim si Ethan ng matagal, ang mukha ng emperador ay naging mapurol at walang imak. Matagal bago siya napabuntong hininga at bumulalas, si Kindstone Guanjia ay talagang isang tao ng Diyos, at natalo ako sa pagkakataong ito. Walang mali. Kung ang emperador ng Titans ay paupuin sa tabi ni Kindstone Butler, masarap isipin. Pagkasabi niya noon, walang nagulat, lalo na ang prinsipe at ang matabang lalaki na lahat ay tumingin kay Ethan, at hindi napigilan ng dalawang estudyante ang panginginig. Ang natatanging tagahangang ito ay may malalim na ambisyon, napakalakas, at napakalakas. Kung siya ay isang emperador, sino sa buong Titans ang makakalaban niya? Sandaling binanggit ng dalawang puso ang kanyang lalamunan, tahimik na nakikinig sa kanyang sagot. Habang tumatawa, walang ingat na umiling si Ethan at bumaantong hininga, huli na ang hatol ng kamahalan. Para sa labanang ito, humiram ako ng isang tao mula kay Mo Sesong at may malaking utang na loob ako. Mamaya pa iyon. Magpapacheck-in na ako. Natatakot ako na kahit si Titans ay bihirang bumalik. Paano ko siya matatawag na posisyon ng Diyos? Oo, alam din ni Mo Sesong ang tungkol dito, wala nang mas hihigit pa, hahaha. Hindi namamalayang lumingon ang emperador at tumingin sa matabang lalaki, at sinabing, Charlie, mamaya na natin yan. Huwag kang maging sakam sa iyong upuan.
Kahit tawagin ka pa ng mga tao na kamahalan, magpasalamat pa rin sila. Kasabay ng isang kislap ng liwanag sa kanyang mga mata, tumawa si Ethan at sinabing, matalino talaga ang kamahalan. Well, kahit papaano, may kasunduan ako sa matabang lalaki na hayaan siyang umupo sa upuang dragon na ito. At marami pang iba. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang prinsipe sa gilid ay balisang ikinumpas ang kanyang kamay at dali-daling lumapit kay Ethan. Pagkatapos ay iminungkahi niya ang kanyang sarili, Zoo Manager, dahil hindi ka nakaupo sa tronong ito, at kung hindi ka handang tumulong sa iba, tulungan mo ako. Sige na. Sumusumpa ako, hanggat makakaupo ako sa upuang iyon, makikinig ako sa iyo sa hinaharap, ikaw ang emperador ng Titans. Malinaw na ngayon sa prinsipe na lumakas na ang kapangyarihan ni King Stonefan at kung sino man ang gustong maging emperador ay kayang-kaya na. Bukod pa rito, ayon sa tono ngayon lang, tila ayaw umakyat ng pamilyang Larsen. Kaya mabilis niyang niyakap ang mga hita niya. Sumulyap si Ethan sa kanya, hindi napigilan ni Ethan na mapamura at hamakin, isang sikat na pandak na emperador, napakaraming tao ang nagmamadaling maging payon, interesante ba? Siyempre, interesante, basta't maupo ako sa upuang iyan, gagawin ko ang lahat. Nag-aalalang tumango ang prinsipe, sa takot na baka hindi pumayag si King Stonefan. Nang makita ito, ipinakita ng lahat ang kanilang paghamak. 503. Ubo-ubo-ubo. Kasabay ng malakas na ubo, hindi namamalayang dumura ang emperador ng maitim na plema, at tumangala kay King Stonefan, nang hihina ng lalo at sinabing, Ethan, isa kang matalinong tao, dapat mong malaman na kahit pumili ka ng isang puppet emperador, pumili ka ng isang taong may kakayahan. Makitid ang pag-iisip ng prinsipe, at sa kalaunan ay mapapahamak siya. Magdudulot ito sa iyo ng ilang problema, magiging masama ito, hihihi. Bahagyang kumunat ang noo ni Ethan, at pinag-isipan niya itong mabuti. Tiningnan ng prinsipe ang emperador, at may pagnanais na sakalin ito. Lola, Oso, anak mo ba ako? May tatay ba na galit sa anak niya? Hindi mahalaga kung hindi ibigay ang seryosong trono, hindi mo nasa sa iyo ang desisyon kung maaari kang maging emperador o hindi. Maaari mo itong panoorin ng tapat sa gilid. Bakit kailangan mong maglagay ng madilim na hangin at magsindi ng apoy, kahit isang puppet emperador? Hayaan mo na ako, anong klaseng galit ang mayroon ako sa iyo? Ang prinsipe ng korona ay umiiyak na ngayon ng matindi. Tila nakita nito ang iniisip niya, ngumisi ang emperador sa kanyang maputlang labi at marahang humajejek, prinsipe, huwag mong sisihin ang kalupitan ng emperador, magiging emperador ka rin sa kalaunan. Kung dati, malaking pangalan na sana iyon. Kalimutan mo na iyon. Ngayon ay isa na itong puppet emperador. Mag-ingat ka ng paunti-unti. Ano ang gagawin mo, pero makakaapekto ito sa buong pamilya Luen natin. Ano ang sumisira sa pinto, ba't mo ba ako minamaliit ng ganito, matandang lalaki? Sa wakas ay hindi na nakatiis ang prinsipe, at tuluyang tumakbo palayo, sumugod sa naghihingalong emperador, hinaila ang kanyang kwelyo pabalik-balik, nanginginig, umuungal ng malakas, sa kanyang mga mata, tumulo ang luha. Talagang napagkamalan siya. Bakit hindi lubos na naniwala ang ama at emperador sa kakayahan niya na kaya niyang maging isang emperador? Habang nakatingin sa galit na mukha ng prinsipe, ang emperador ay nagpakita ng isang bahagyang ngiti, na parang nakatingin sa isang batang kasuyo ng kanyang ama. Habang nakapikit, tuluyang nawala ang buhay ng emperador dahil sa walang tigil na lindol ng prinsipe, ngunit nakangiti pa rin ang kanyang mukha, at ang ngiti ay napakaliwanag, walang katulad. Ama Emperador. Hindi napigil ang manlaki ang mga mata, sigaw ng matabang lalaki, bahagyang nanginginig ang mga labi. Natigilan din ang prinsipe, nakatitig ng blanko sa pamilyar na mukha sa harap niya, at nawala ng malay ang kanyang puso ng walang dahilan. Bagamat nalasan ang kanyang ama ng sarili niyang mga kamay, handa rin siyang harapin ang pagkamatay ng kanyang ama, ngunit nang mangyari talaga ang bagay na ito, nakaramdam pa rin siya ng lungkot sa kanyang puso. Malamig na tiningnan silang lahat ni Ethan, at biglang lumingon, naiwan lamang ang isang pangungusap, Fatty, ang sarili mong gawaing bahay, ikaw mismo ang gumawa niyan, at ayusin mo ang pagluklok mo sa trono sa loob ng 2 araw. Ang iba ay tumingin din ng malalim sa huling mukha ng emperador, sumunod kay Ethan at umalis dito.
Nanghihinang bumagsak sa lupa ang prinsipe, nawalan ng pag-asa, at bumulong, bakit? Bakit ganito ang amang emperador, gayon din si Ethan, lahat sila ay pinili kang maging emperador. Ikinukuyom ang kanyang mga kamay at pinunasan ang mga luha sa kanyang mga pisngi, ang mga mata ng matabang lalaki ay bihirang magpakita ng matinding liwanag, at nagngingit-ngit siya at sinabing, Guro, walang pakialam ang prinsipe, pinapatay ang ama, patayin mo ako, kunin mo na. Mabuti naman. Tumanggaw si Levi at itinuro gamit ang isang daliri. Isang di nakikitang espada ang biglang sumiklab sa katawan ng prinsipe. Ang mga balintataw ng prinsipe ay bumagsak at tuluyang bumagsak. Tanging ang matabang lalaki ang mahigpit na yamakap sa katawan ng kanyang ama, may mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumulo. Sa kabilang banda, lumabas si Ethan ng bulwagan, at sumunod ang lahat. Tiningnan siya ni Jigo nang may pagtataka, Zeus Steward, bakit ganoon iyak ang emperador bago siya namatay, tiyak na tutulungan natin ang kanyang pamilyang Luen na magpatuloy bilang emperador na ito, kahit na isa lamang itong puppet. Siyempre, dahil may 3 taga-suporta sa likod ng peryong ito. Hindi namamalayang ipinaliwanag ni Ethan, ang 3 tagapagtanggol ng bansang ito ay dahil palagi silang kumukuha ng mga mapagkukunan mula rito. Kapag tinalikuran natin ang trono ng emperador na si Luengia, nakatulong ang ibang mga pamilya, tama man sila o hindi, natiyak na haantong sa kaguluhan sa Titans. Sa panahong iyon, hindi mauubos ang mga mapagkukunan ng Titans, at ang maaari nilang kunin ay lubhang mababawasan din, na makakasira sa kanilang mga interes. Ang pamilyang Luen ay nananatiling nasa lugar. Gayunpaman, ang ginawa ng emperador sa pagkakataong ito ay nakaapekto sa 3 mahahalagang bagay. Ayon sa mga pag-amin ng mga asong iyon, gusto talaga ng emperador na isuko ang ika-10 bahagi ng kaharian ni Titans, o ang may pinakamaraming minahan ng espiritu. Pinoprotektahan mo ba ang karne ni Sanzang? Kaya nawalan na ng tiwala si Sanzang sa pamilyang Luen, at tiyak na hahanap siya ng tagapagsalita para maging de facto emperador ng Titans, at hahayaan ang pamilyang Luen na maging isang puppet sa ibabaw. Kung gayon, sa ganitong paraan, darating na ang ating pagkakataon. Nagliwanag ang kanyang mga mata, at hindi napigilan ni Jigo ang matawa, kaya, sa hinaharap, ang ating pamilya Larsen ang kokontrol sa buong pagdeploy ng Titans at magiging aktwal na emperador. Siyempre naman. Sa labanang ito para paalisan ang mga barbaro, ginawa ko itong kahanga-hanga, at nanalo ulit tayo. Sa prestihiyo, aling pamilya sa Titans ang maihahambing sa atin? Tinatawag natin si Wang na natural at makatwiran, ang susi ay ang mabilis na palitan ng Maharlika. Lahat ng uri ng kapangyarihan sa Titans, tulad ng mga karapatan sa pagmimina ng espiritu, kapangyarihang militar, at kapangyarihang pangkalakalan, ay hawak sa isang kamay, at ang buong korte ay dapat nasa himpapawid. Ang mga mata ni Ethan ay maganda at mapag-iingat. Lahat ng tao sa pamilyang Larsen ay puno ng kagalakan, paulit-ulit na tumatango. Hihihi. Mula ngayon, ang buong imperyong ito ay kanilang mundo na. At saka, ang muling pag-oorganisa ng Lonely Army, bilang Logia Private Guard, responsibilidad ito ng Titans 4 Tigers at ng 4 na general. Tiningnan ni Ethan ang Titans 4 Tigers at nagpatuloy sa pag-deploy, ngunit nakasimangot ang 4 na tao. Malungkot ang mukha, ganito rin ang itsura ni Sheena sa tabi niya. Hindi niya maiwasang magtaka, anong problema mo? Matapos mag-isip ng ilang sandali, bumaantong hininga si Sheena, kapag nami-miss ko ang pagkamatay ni Lolo, isinusumpa kong ipaghihiganti siya, ngunit ngayon ay namamatay ang kaaway sa harap ko, ngunit wala akong kagalakan ng paghihiganti, ngunit medyo nalulungkot ako. Ang lalaki, sa buong buhay niya para sa pag-unlad ng maharlikang pamilya, ngunit sa huli, ang basket na kawayan ay umigib ng tubig. Oo. Ang ating hukbong Drake ay orihinal na tapat sa kanyang kamahalan. Sino ang mag-aakala na ngayon ay magtutulungan na sila, at mananatili pa rin sa pangalan ni Zongjun para maglingkod sa bansa, hahaha. Talagang ironic. Napailing din si Drake Lin ng mapait at bumaantong hininga. Bahagyang tumango rin ang 3 pang tigre. Nang makita ito, sandaling natahimik si Ethan, isang mapagkunwari, isang grupo ng mga puta. Ang kaaway ay kaaway, ang kaibigan ay kaibigan.
Kung hindi patay ang kaaway mo, gagawin mo bang patay ang kaibigan mo para maging masaya? Talagang grupo ng mga ulong nakabaon sa pasta ang bata. Kinamayan ni Ethan ang kanyang kamay at umalis na mag-isa, mauna ka na, may gagawin pa ako. Pagkasabi niya noon ay bigla na lang siyang nawala. Tumingin sina Sheena at Tian Yusiho sa direksyon ng pagkawala ni Ethan, habang nakayuko ang kanilang mga ulo, at tama nga silang naisip iyon. Bagamat namatay ang emperador ng miserable at may simpatiya, isa rin siyang kaaway kahit paano pa siya magsalita. Ang pag-iisip sa ginawa niya sa kanila na pumatay sa kanilang tiyuhin at lolo, ngayon ay kinamumuhian na nila ang kanilang mga ngipin. Kaya, mas lalong humanga ang 5 tao kay Ethan. Si Ethan ay talagang mahusay na matalinong tao, nakakakita ng malinaw, itim at puti ng malinaw. Kung hahayaan nilang maging arrogant at mayabang ang kanilang mga kaaway at saktan ang kanilang mga kaibigan, tiyak na mas malulungkot at malulungkot sila. Sa kabilang banda, lumingon si Ethan at narating ang isang madilim na gusali, kung saan may isang taong yumuko at naghintay. Sa wakas ay dumating na si Kindstone Butler. Una sa lahat, gusto kong batiin si Kindstone Butler, manalo, at sa wakas ay sakupin ang mundong ito at maging tunay na Panginoon ng mundo. Ang lalaki ay isang binata na nakasuot ng abuhing damit, at nagbigay galang siya kay Ethan. Kumaway si Ethan at ngumiti, kung gayon, gusto ko ring batiin si Milo brother sa pag-unawa sa lahat, pagsakay sa aking makinang na barko at paglalayag sa malayo, maganda ang kinabukasan, hahaha. Saan at saan, nais kong pasalamatan ang mga mayordomo ni Kindstone ng pansamantala, para maalis ninyo si Milo dito. Tama ang mayordomo ni Kindstone, limitado sa iisang lugar, imposibleng maging isang tunay na matalino. Sa pamamagitan lamang ng pagtalon palabas sa limitasyong ito natin makikita ang pangkalahatang takbo ng mundo. Huminga ng malalim si Milo, at malinaw ang kanyang mga mata. Noong una ay nakakulong ako sa puot ng guro ng pamilya, at ang guro ay limitado rin sa mga kahirapan ng pamilya. Ngayon na paparating na ang pagtalon, ako ay isang taong walang ugat, at ang mundo ang aking lugar na tumatakbo, walang naaalalang isang uri at isang reklamo, hindi kasama ang isang pakinabang at isang pagkalugi, ito ay mas masinsinan kaysa dati. Sumulyap siya rito ng malalim, bahagyang tumango si Ethan, at pinuri, mas maayos ka na ngayon kaysa dati. Kahit ikumpara kay Conrad at Impermanence, walang masama doon. Mukhang nasa Zinluo ako. Mabubuo na ang three-legged momentum ng pamilya. Nako, gusto ba akong pagsabayin ni Kindstone Butler kay Conrad at sa Impermanence? Nagliwanag ang mga mata, at palihim na nagsaya ang madilim na puso. Alam na niya na nakatanggap si Ethan ng kawalan ng kapanatagan sa tabi niya, at sa pagkakataong ito ay nilabanan niya ang punong ministro na si Conrad. Napakahusay niya sa 2 matatalinong nauna rito. Pero hindi ko inaasahan na ang posisyon ni Ethan sa bahay ni Larsen ay magiging pantay sa kanilang dalawa. Magugulat siya rito. Anong taas ng posisyon ito? Kung tungkol naman sa kinabukasan ng pamilyang Larsen, hindi siya nag-aalala. Sa ilalim ng plano ni Kindstone Fan, ang maharlikang pamilya at ang 7 pamilya ay hamina, at ang higanteng pamilyang Larsen ay bumabangon mula sa lupa, at malapit nang maabyutin ang lahat sa Titans. Isa talaga yung magandang stage para mai-flex niya ang kanyang mga muscles. Kapag naiisip mo ito, hindi mapigilan ni Milo ang matuwa. Kainin mo muna ito. Kumuha siya ng bulate at iniabot ito kay Milo. Hindi kakain si Milo nang hindi nagsasalita. Tumango si Ethan sa kasiyahan, saka nagpatuloy, paano naman ang mga tao? Butler Kindstone, sumama ka sa akin. Bahagyang tumango si Milo, nagmadaling manguna, at sumunod si Ethan. Matapos umakyat ang dalawa sa isang 2 palapag na gusali, biglang natuklasan ni Ethan kay nasa isang simpleng kama na gawa sa kahoy, ay nakahiga ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Sa malapitang pagtingin, ito ang walang ang pangmatagalang tagumpay ng punong ministro. Ngunit sa sandaling ito, hindi siya gumagalaw, naninigas ang kanyang katawan, na parang patay na, at wala man lang hininga. Naghihinala si Ethan kay Milo. Mabilis na kumuha si Milo ng tableta at ipinakain ito sa bibig ni Conrad. Maya-maya, nang marinig ang mahinang ubo, dahan-daang iminulat ni Conrad ang kanyang mga mata at Bam-ulong. Bam-ulong, matandang lalaki. Nasaan ito? Prinsesa Hale, maayos ba ang iyong kalagayan nitong mga nakaraang araw?
Nakangiting tanong ni Ethan. Nakita ni Conrad si Ethan, hindi niya mapigil ang umiling, kakaiba ang mukha nito, at pagkatapos ay tumingin siya sa magandang bahagi ng gilid, nagpapatrolya pabalik-balik sa harap ng dalawa ng ilang sandali, ngunit may maliit na kilay sa ilalim ng kanyang puso, ngunit nagulat pa rin siya. Dalawa, ito. Anong nangyayari? Matandang lalaki, hindi ba dapat siyang mamatay? 504. Patay na. Tiningnan ni Ethan si Milo, ano ang pinagsasabi ni Punong Ministro Hale? Paliwanag ni Milo, Katie wala Kindstone, naramdaman ng emperador na darating ang kanyang panahon at natakot na ang isang mundo na kinaroroonan ni Punong Ministro Hale ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga lupain. Pinapabagsak niya ako kay Punong Ministro Hale. Ngunit dahil sinagot ko ang panawagan ni Katie wala Kindstone na gusto niyang si Punong Ministro Hale ang mamatay, pinapatay ko si Punong Ministro Hale gamit ang isang tableta. Ngayon, ligtas at maayos, naibigay ko na ang panlunas. Tumanggaw si Ethan. Sabi ni Conrad, nakikita ko, si Sir Milo ay kasama ni Stuart Kindstone. Ano ang nangyari? Sa tusong pag-iisip ng kanyang kamahalan, walang paraan na maiiwan niyang buhay si Milo. Tumawa ang dalawa. Hindi siya pumanig sa akin simula kagabi. Wala ring paraan ang kamahalan para malaman ang koneksyon namin. Ang tanging meron lang kami ay isang transaksyon, ngumisi si Ethan. Tumanggaw si Milo, bago ang anibersaryo ng kanyang kamahalan, nagkita kami ni Stuart Kindstone na malaking pakinabang para sa akin. Noong mga panahong iyon ng anarkiya, habang ang lahat ay naghahangad ng trono, nangako sa akin si Stuart Kindstone. 2 maliliit na bagay lang ang kailangan kong gawin para sa kanya at papayag siya sa akin. Gaano man kalaki ang epekto ng aking mga gagawin sa hinaharap sa interes ng angkan ng Larsen pagkatapos, kapag nasakop na niya ang mundo, magagamit ko ang pangakong ito para sumali sa angkan ng Larsen, at maging matagumpay sa digmaang sibil na ito. Nagtaas ng thumbs up si Conrad, Stuart Kindstone, bakit hindi ko naisip yan? Hindi lang ang pagtali sa kalaban kundi pati na rin ang pag-akit sa kanya. Mas mapapadali nito ang panggagapos sa iba. At hindi lang sa kanya nagtagumpay ang paraang ito, di ba? Isa pa lang. Iniwasan ni Ethan ang papuri, nangako ako sa mga potensyal na kandidato. Ang isa ay si Milo, ang isa naman ay si Winford. Paano naman ako? Wala ba akong potensyal? Nanginginig ang kilay ni Conrad. Tumawa si Ethan, marami ng ganyan si Punong Ministro, pero noong mga panahong iyon, isa ka lang sa mga kalaban. Dapat ba akong mangakit ng karibal? Parang hinihingi ko na lang. Hahaha, medyo totoo. Tumanggaw si Prime Minister Hale. Nagpatuloy si Milo, pinakiusapan ako ni Stuart Kindstone na hikayatin ang pangalawang prinsipe na mag-away noong Jubilee, gumagawa ng dahilan para umalis sa kabisera ng imperyo para ayusin ang lahat, habang sinisimulan din ang digmaan sa lahat ng dumadaan. Ang isa pang bagay ay ang pag-udyok sa paghihimagsik ng pangalawang prinsipe habang nakikipaglaban siya sa Regent Estate. Bagamat maraming tao ang nagtatanong sa akin tungkol dito noong panahong iyon, parehong gustong gamitin ni Regent Estate at Stuart Kindstone ang pag-atake sa korte bilang paraan para maantala ang hukbong Drake. Habang ginagamit ito ng emperador para hilahin ang punong ministro palabas at biglaan kang mapabagsak sa pamamagitan ng paglalagay sa taksil sa bansa sa iyong listahan ng mga krimen. Nako, ang rebelyon ang pinakamalaking pagkakamali ng matandang ito. Huwag na nating banggitin iyon. Bumantong hininga si Conrad. Ngumiti sina Ethan at Milo. Dagdag pa ni Milo, pagkatapos ng mga gawaing ito, binigyan ako ni Stuart Kindstone ng isang opsyonal na gawain, ang pagliligtas sa punong ministro mula sa kamatayan. Ayaw ko sana noong una, dahil natatakot akong malaman ito ng emperador, pero masyadong masama si Stuart Kindstone, at ang Hell Valley ang unang bahay na mabubure. Parang pinutol ko na ang daan palabas. Di nagtagal ay natapos na ang Regent Estate at ang pamilya ng Imperial at ang angkan ng Larsen na lang ang natira sa akin. Siyempre, kailangan kong makinig sa kanilang dalawa. Tiningnan ni Milo si Ethan nang may kaunting inis, ngunit ang lalaki ay mayroon pa ring hindi masabi ng ngiti na parang isang panalo. Nag-aalinlangang tanong ni Conrad, Katie wala Kindstone, bakit mo ako pinapakitaan ng ganitong pagmamalasakit? Hahaha, nirerespeto ko ang kakayahan ng punong ministro at nais kitang imbitahan sa angkan ng Larsen. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay.
Tumigil sandali si Conrad, ano ang gagawin sa akin ng angkan ng Larsen kapag nasa kanila na ang walang talo na si Stuart Kindstone? Magiging pabigat lang ako kay Stuart Kindstone. Ginoong punong ministro, nakakakita lamang ako ngayon sa pamamagitan ng ilang kahinahinalang pamamaraan. Ngunit pagdating sa pamamahala sa Titans, ang punong ministro ang kumukuha ng korona. Nalungkot si Ethan, para harapin ang pagsasama-sama ni Quan Rong at ng pamilya ng imperyo, kinailangan kong tiisin ito at humiling sa Demon Scheming Sect, kaya may utang na loob ako sa kanila. Para makabawi, kailangan kong magulat sa sekta, nang hindi nalalaman kung kailan ako babalik. Kailangan ko ang karunungan ni punong ministro para pamunuan ang angkan ng Larsen, kontrolin ang malaking plano ng mga bagay-bagay, at iwasan ang kapahamakan. Ang sektong nagbabalak ng mga demonyo. Ibig sabihin, natalo mo sina Quan Rong at ang kanyang kamahalan habang pinipigilan ang tatlong sektang tagapag-alaga ng imperyo na malaman ang bagay na ito. Umiling si Conrad, iyon ang magiging katapusan ng pamilyang imperial ng Titans na alam natin, na magiging isang puppet, kasama ang angkan ng Larsen bilang pinunong pinakamataas. Hahaha, pareho tayo ng pananaw ni punong ministro. Pagdating sa angkan ng Larsen, ihahanda ni Ginoo ang entablado para ipakita ang iyong mga kasanayan. Hindi ko ipapahiya ang pinakamagaling na isipan ng Titans, ngumiti si Ethan. Naglakad-lakad si Conrad sa silid, kung ganoon, ang posisyon ng kaitiwala ng angkan ng Larsen ay hindi naiiba sa punong ministro ng Titans. At sa pag-alis mo, kanino kaya iyon mapupunta? Ngumiti si Ethan, isang siglo nang pinapanatili ni punong ministro Hale ang balanse ng Titans at alam niya ang lahat ng detalye. Dahil pareho ang posisyong ito at ang kaitiwala ng angkan ng Larsen, pagkatapos kong umalis, mapupunta ito kay punong ministro Hale, hahaha. Tumama ito sa puso ng matandang si Conrad. Siya ay naging punong ministro sa loob ng mahabang panahon, ngunit wala siyang sama ng loob na iwan ang buhay na iyon. Nang kumalma na siya, napagtanto niyang wala na siyang magagawa pa. Ngunit nang ipagpatuloy niya ang kanyang dating trabaho, hindi pa siya sanay na magtrabaho sa ilalim ng isang tao. Dahil dito, ang posisyon ng kaitiwala ng angkan ng Larsen ang naging pinakamahusay na pagpipilian. Nagpakita si Conrad ng isang nahihiyang ngiti, sa oras na umalis ka, aagawin ko ang posisyon mo. Hindi yun magiging maganda. Ayos lang ang lahat. Ang kaitiwala ang namamahala sa lahat ng gawain ng angkan. At dahil sa patuloy na lumalaking angkan ng Larsen, lalo lamang lalawak ang mga gawaing iyon. Hindi kailanman mawawala ng laman ang posisyong ito. May laging handang kumuha nito. Kung hindi magandang desisyon para kay punong ministro Hale na sumali sa angkan ng Larsen, walang problema, si Winford na lang ang kukunin ko. Hindi niya gusto ang kasalukuyan niyang posisyon bilang isang tagapayo sa militar. Ngumisi si Ethan. Kumaway si Conrad, nako, hindi yan sapat. Si Winford ay isang kaitiwala ng Regent Estate sa buong buhay niya, bihirang pakialaman ang mga bagay-bagay. Dahil lumalago ang papel ng Larsen clan bilang emperador sa dilim, ang magaan na karanasan ni Winford ay hindi makakatulong sa pagharap sa mga komplikadong bagay ng Titans. Galing ako sa mas maliit na angkan pero hindi mo ako nararamdaman ng pareho. Nalungkot si Ethan. Umiling si Conrad, kaitiwala Kindstone, huwag kang mangasar. Ikaw ay may hindi nakikitang talento, may kakayahang gawin ang lahat ng bagay, may napakalaking kamahalan at bukas ang isipan. Sinong maliit na kaitiwala ang makakagawa niyan? Hindi ko alam ang nakaraan ni kaitiwala Kindstone ngunit tiwala akong ikaw ay isang makamundong talento. Punong Ministro Hale, alam mo naman kung paano mambola. Pero ayos lang. Ang gusto ko lang malaman ay, papasok ka ba o wala? Tumango si Conrad. Kumalma si Ethan at nag-alok ng bloodworm, ayon sa patakaran ng clan, kailangang kainin ito ng sinumang bagong dagdag. Ano iyon? Tanong ni Conrad habang lumulunok. Matagal na sana siyang pinatay ni Ethan kung gugustuhin niya. Bakit pa niya kailangang mag-abala? Mas matalino ang isa, mas mabilis na naitakda ni Ethan ang kanyang mga kondisyon. Kasabay ng isang nakakainis na ngiti, ang kamay ni Ethan ay naging isang senadorias at nagsimulang pagpawisan ng hanggang balde si Conrad dahil sa sakit ng tiyan. Habang dahan-daang binabaliwala ang karatula, nakaramdam si Conrad ng matinding takot na walang katulad kahit na panandalian lamang ang sakit na naramdaman. Hahaha, ito. Natatawang sabi ni Ethan.
Nagreklamo si Conrad, Katie wala Kindstone, kailangan ba iyon? Isa lamang akong iskolar. Hindi ako eksperto at hindi ko kailangan ang mga pamamaraang ito para kontrolin ako. Hahaha, iskolar. Masyadong mapagpakumbaba po ang punong ministro, isa kayong tuso at walang prinsipyong utak. Hindi ako matatahimik hanggat hindi kayo nagagapos. Bumantong hininga si Ethan, hindi matalino o matapang ang magkapatid na Larsen, mga tupa lang. Ang pagdadala ng napakaraming halimaw sa kanilang kulungan ay para protektahan sila. Pero pagbalik ko, hindi ba't wala ng laman ang kulungan ko dahil kinakain na sila ng mga halimaw? Makatwiran lang na tall iyan kayong lahat, hahaha. Umiling sina Conrad at Milo, walang nakitang anumang tugon laban sa loika ng demonyong ito. Dahil napakatama ng Demon Archon na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.